Ilang taon na akong nakaratay sa kama at nanghihina. Bawat hininga ko ay amoy kamatayan. Sa aking pagkamatay, ang tanging dumalaw sa akin ay ang aking anak na babae, nakasaklay, nagalit sa akin halos buong buhay niya. Narinig ko ang balita. Mamamatay ka na, Clara. Clara, huwag kang magpanggap na mapagmahal na ina sa akin. Nung nasa universidad ako sa Timog Lungsod, ikaw, para patigasin ako, gumamit ng 800 piso kada buwan. Para itulak ako sa squatter. Sinalakay ako dahil sa'yo. Kailangan kong tumalon mula sa gusali para mabuhay. At itong binti, utang ko ito lahat sa'yo. 800 piso? Hindi iyon tama. Malinaw na nagbigay ako ng 100,000 piso. Mahal, magsisimula na si Mia sa paaralan bukas. Ito ang perang naipon ko para sa kanya, 100,000 piso para sa renta. Siguraduhin mong siya ay nasa ligtas at komportableng lugar. Sige. Hindi iyan totoo, hindi gagawin yun ni nanay, hindi ganoon ang nangyari. Non, ginamit mo ang 800 piso para ipadala ako diretso sa impyerno. Ngayon, gagamitin ko yung 800 piso para bilhan ka ng pinakamurang kabaong na mahahanap mo. Mia, sa susunod mong buhay, huwag mong tratuhing walang kwenta ang sarili mong anak na babae. Clara, alam ko kung ano ang gusto mong itanong. Tama ka. Ako lahat iyon. Gumastos ako ng 800 piso kada buwan para umupa ng barong-barong para kay Mia. Sa squatter. At tiniyak kong naniwala siya. Na lahat ng ito ay ideya mo. Kumalma ka. Hindi ko lang sinayang ang natitirang pera. Bumili ako ng magandang apartment sa pinakamagandang kapitbahayan. Para sa aking anak na lalaki. Huwag mo akong sisihin dito. Kung gusto mong sisihin ang iba, sisihin mo ang sarili mo dahil hindi mo ako binigyan ng anak na lalaki. Tungkol naman sa walang kwentang babaeng si Mia, tapon na siya. Mula ngayon, gagamitin ko ang bawat sentimo mo para ibigay sa aking anak na lalaki ang buhay na nararapat sa kanya. Kaya ikaw, maari ka nang magpahinga ng payapa. Sa aking pagkamatay ko lamang nalaman na ang lalaking minahal ko sa buong buhay ko ay nagplano at nagmanipula sa likod ko. Pinalaban niya ang lahat laban sa akin. Pinaranas niya sa aking anak na babae ang paghihirap na ganyan at iniwan siyang lumpo habang buhay. Sa susunod mong buhay, huwag mong tratuhing walang kwenta ang sarili mong anak na babae. Magpahinga ka ng payapa. Clara. 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 Ilipat mo na lang ang 100,000 piso na inipon mo para sa renta ni Mia sa akin. Ako na ang bahala sa tirahan niya. Muling ipinanganak ako. Bumalik ako sa araw na malapit ko nang ipadala ang unang bayad sa renta ng aking anak na babae. Clara. Si Mia ay nasa Timog Lungsod mag-isa. Wala siyang kilala o alam ang daan. Ilipat mo lang ang 100,000 piso sa akin. May kaibigan ako na magbabayad ng buo ng maaga. Sa ganoon, makakapag-ayos siya ng walang alalahanin. Tama, ako yon. 800 piso lamang ang ginagastos ko kada buwan para umupa ng isang dungis na bahay para kay Mia sa squatter. At ang natitira, bumili ako ng lugar para sa anak kong lalaki sa pinakamagandang bahagi ng bayan. Sa nakaraang buhay ko, talaga akong naniwala na ang lalaking ito ay isang mabuting ama at asawa. Kaya, nang bigo ang kanyang mga investasyon at inubos niya ang lahat ng aming ipon, sinabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala, mahal, nandito pa rin ako. Para mapanatili ang kanyang kagalang-galang na imahe bilang isang associate professor, ginawa ko ang sarili ko na isang walang isip na trabahador. Ako ang sumusuporta sa buong pamilya at sa lahat ng gastos. Sobrang abala ako, halos wala akong panahon upang makasama ang sarili kong anak na babae. Iniwan ko siya ng buo sa kamay ng mapagmahal na ama na si Arturo.
Para bawiin iyon, lagi kong pinapagawa kay Arturo na bigyan siya ng sapat na allowance. Sinubukan ko ang lahat upang mapalapit sa kanya. Pero kahit anong pilit ko, ang anak ko ay lumalayo ng palayo sa akin. Hindi hanggang sa nakaraang buhay ko, nang pagnakawan ang anak ko, natuluyan niya akong tinalikuran at hindi na lumingon pa. Sa aking pagkamatay ko lamang nalaman na ang mabuting ama at asawa na ito ay ginagamit pala ang perang ibinigay ko para kay Mia upang sustentuhan ang ibang pamilya sa labas. Clara, anong nasa isip mo? Si Mia ay nag-iisa kong anak na babae. Siyempre, aalagaan ko siya. Hindi. Ang apartment ni Mia, ako mismo ang magrenta para sa kanya sa Timog Lungsod. Clara, anong ibig sabihin yan? Masyado kang abala sa trabaho. Sinusubukan kong ibsan ang pasanin mo. Sa tingin mo ba talaga dahil lang hindi ako nagdala ng pera sa bahay nitong mga nakaraang taon? May karapatan ka ng hamakin ako? Kung hindi ka lang napakadominante, magiging ganito ba kalayo si Mia? Ang ginagawa mo lang ay magbigay ng pera sa kanya. May isang beses ka bang kumilos bilang isang ina kahit isang araw? Pinaramdam mo kay Mia na sa bahay na ito wala kundi ang malamig at matigas na pera at walang kahit katiting na init. Bawat salitang sinasabi mo ay para ilarawan ako bilang isang dominante, malamig ang puso, kumokontrol, napakalaking ina. Sa aking nakaraang buhay, iyan talaga ang naging ako. Sa kanyang patuloy na mga pagmamaliit, naging insecure ako at naubos sa pagkakasala. Naniwala ako na ang dahilan kung bakit lumayo ang anak ko ay kasalanan ko lahat. Ngunit ngayon, parang katatawanan na lang sa akin ang lahat. Tama ka. Hindi ako sapat na naroon dati. Kaya nagpasya ako. Na mula ngayon, lahat ng tungkol sa anak ko, ako na ang bahala. Anong ibig sabihin yan? Kailangan mong asikasuhin kahit bawat maliit na bagay ng mag-isa? Naintindihan ko na ngayon. Gusto mong maniwala si Mia na ang kanyang ina ay mas nagmamalasakit sa kanya kaysa sa sarili niyang ama, tama? Gusto mong alisin si Mia sa akin, iyan ba? Hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Ako ang nagpalaki kay Mia. Sasabihin ko sa'yo. Maghintay ka lang. Oh, baby. Maghintay? Oo, maghihintay ako. Binibilang ko ang mga araw hanggang ipadala kita at ang buong pamilya mo. Diretso sa impyerno. Iyon ang boses ni Mia. Sa nakaraang buhay ko hanggang sa araw na namatay ako, hindi na ako tinawag ni Mia na nanay. Sa buhay na ito, si nanay ay poprotektahan ka kahit ano mangyari. Mia, si nanay ay may 100,000 piso. Para magrenta ka ng isang ligtas na apartment sa Timog Lungsod, ang pinakamahusay na available. Hintayin mo lang ako, magbubook ako ng flight ngayon din. 100,000? Ikaw? Sabi ni tatay, binibigyan mo lang ako ng 800 piso kada buwan at pinapalagi mo akong nakatira sa squatter. Sabi mo para daw tumibay ako. Ang anak ko, sobra ko siyang pinahalagahan. Akala ko ang pagbibigay sa kanya ng lahat ng pinakamahusay sa material na aspeto ay makakabawi sa hindi ko pagiging nandyan. Pero hindi ko inakala na dumanas siya ng ganoong impyerno. Mia, siya ay nagsisinungaling sa'yo sa lahat ng oras na ito. Huwag kang makinig sa iba. Hintayin mo lang si nanay na makarating doon, okay? Okay. Sa nakaraang buhay ko, ang anak ko ay inatake kinabukasan pagkatapos lumipat sa squatter. Sa buhay na ito, ngayon ako na ang kikilos at may oras pa para baguhin ang lahat. Ben, kunin mo ako ng ticket sa pinakaunang flight papuntang Timog Lungsod at saka ipatigil muna ang lahat sa mga susunod na araw at mag-apply ng extended leave sa HR. Direktor, trabaho mo ang iyong buhay. Ano ang dahilan ng biglaang extended leave? May problema ba? Gawin mo lang ang sinasabi ko at saka i-compile ang lahat ng transfer records sa pagitan ko at ng asawa ko. Iayos lahat. Okay. Uy, narinig niyo ba ang balitang ito? Si Bibi Davis ay nag-away muli sa kanyang pamilya kaninang umaga. Ang asawa niya ay napakabuting tao, sawa na siya sa kanya. Oo, si Professor Miller ay napakabuting tao. Ibig kong sabihin, tingnan mo, siya ay napakaamo at sopistikado. Isang tunay na pamilya na sumasamba sa kanyang asawa. Oo. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay, Bibi Davis, hindi niya alam kung gaano siya kaswerte. Sobrang kontrolado niya lang. Nararapat sa kanya. Sa nakaraang buhay ko, kumalat ang mga chismis na ako raw ay malupit at malamig ang puso at ang pamilya ko ay nagkakawatak-watak. Akala ko noong una inggit lang sila, ngunit ngayon nakikita ko na ang mga chismis na ito ay lumitaw tuwing tatanggihan ko si Arturo kapag humihingi siya ng sobrang pera. Mukhang merong espiya sa kumpanya.
Hala, Bibi. Davis, napakaaga pa ng umaga. Nagpapaalipin ka na naman sa kumpanya. Kung tatanungin mo ako, bakit kailangan ng babae na maghirap ng husto? Tulad ko, humanap ka ng lalaking talagang nagmamalasakit sa iyo at siya ang bahala sa lahat, aayusin ang lahat ng perpekto para sa iyo. Hindi ba yun mas maganda? Ano ang gusto mo? Ang bagong binuo na proyekto ng kumpanya ay nangangailangan ng pirma ni Bibi Davis. Ano ito? Buksan mo at tingnan. Wow! Maligayang ika-10 anibersaryo. Salamat, Mia. Bibi Davis, mukhang nagustuhan mo ang fountain pen ko. Oh, itong pen? Ang asawa ko ang propesor noong suportahan niya ang proyekto ko, ibinigay niya lang sa akin. Kung ganoon mo ito nagustuhan, Bibi Davis? Heto na. Pwede mo nang kunin. Pwede ka nang umalis. Ikaw! Mahal, ako, aksidenteng nawala ang fountain pen na binigay mo sa akin. Ikaw. Sige, pagalitan mo ako. Pakiusap, tumayo ka. Pen lang naman ito. Bibili ako ng bago para sa iyo. Oh, itong pen? Ang asawa ko, ang propesor, nung suportahan niya ang proyekto ko, ibinigay niya lang sa akin. Mahal, tungkol sa proposal ko, may ilang parte akong hindi sigurado. Pwede mo ba akong tulungan ayusin ito? Clara, well, alam mo, iba ang akademikong larangan. Tingnan mo, hindi talaga kita matutulungan dito. Kaya naman pala si Chloe Smith kahit palpak ang trabaho ay madaling umakyat sa korporasyon. Kaya naman pala, hindi niya ako inendorso, kaya pala ibinigay na niya ang pangalan niya sa iba. Kumusta? Uy Frank, kailangan ko ng pabor. Ihanda mo isang matibay na ebidensya na nagpapatunay na si Arturo ay nag-misappropriate ng pondo ng universidad para sa pananaliksik, kasama ang mga bank statement. Kapag handa na, i-report mo ito ng anonymous diretso sa komite ng disiplina sa kanyang universidad. Sige. Arturo Miller, handa ka nang harapin ang mga kahihinatnan ng aking paghihiganti. Direktor, habang sinusuri ko ang mga tala ng paglilipat na ibinigay ninyo kay Professor Miller, may natuklasan akong kakaiba. Sa perang inilipat ninyo kay Professor Miller, may halagang 150,000 piso na kanyang pinaikot sa ilang mga account at napunta sa isang internasyonal na kindergarten. Dahan-dahan lang, huwag magmadali. Malapit na tayong makauwi. Uy, bagalan mo. Sinabi kong bagalan mo. Dahan-dahan. Leo, Sinta, nasaktan ka ba? Ha? Hayaan mo si tatay na tingnan. Ikaw ang may kasalanan nito. Sinabi ko sa iyo na huwag hayaang tumakbo ng ganyan kabilis si Leo. Ang mga batang lalaki sa kanyang edad ay puno ng sigla. Ang ating Leo dito ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Miller. Siya ang ating kayamanan. Hindi natin siya pwedeng ipagsapalaran. Oo. Kasalanan ko lahat ito. Sa susunod, titiyakin kong bantayan ng mabuti si Leo. Ang nag-iisang tagapagmana, ha? Tatay, masakit talaga. Mapipilay ba ako? Kung masakit, tiisin mo. At kung mapilay ka, sarili mo ang may kasalanan. Ang lahat ng pag-aalala at pagmamalasakit na ito, kailan mo ipinakita kay Mia? G. Harris, ang ating Leo ay wala ng ibang gusto kundi ang Steinway Grand Piano at ang mga pribadong aralin kasama ng isang maestro na nakuha mo para kay Leo ay talagang epektibo. Nagpaplano kaming i-renew ito para sa isa pang taon. Sa mga magulang na kasing mapagbigay tulad ninyo, si Leo ay isang maswerteng bata. Tiyak na makakamit niya ang magagandang bagay sa hinaharap. Siyempre naman, nagpaplano ng maaga ang mga magulang para sa mga anak na mahal nila. Ang anak ko, si Leo, ay nararapat sa pinakamahusay. Si Mia ay dating baliw sa piano. Meron siyang tunay na talento para dito. Kaya nag-effort ako na kumonsulta sa isang nangungunang guro ng musika, isang tunay na eksperto. Nang malaman ni Arthur, lumapit siya sa akin nang may maraming pangako na mamalimos ng pera. Mahal! Nag-research ako. Si Professor Lee mula sa conservatory ay isang nangungunang autoridad sa bansa. Ang Mia natin ay may tunay na talento. Hindi natin dapat sayangin yon. Pero ganito kasi, magkakahalaga ito ng 200,000 piso para sa buong taon. Tungkol naman sa sobrang pera, gagastusin natin lahat kay Mia. Bilhan siya ng pinakamagandang piano, arkilahin ang pinakamagandang practice room. Hindi siya magkukulang sa anuman. Magtiwala ka.
Pero si Mia, bigla na lang siyang tumahimik. Palala ng palala ang kanyang mood. Bakit mukhang miserable si Mia kapag nagpa-practice siya? Nakakuha ka ba ng tamang buro? Mahal, lagi kang abala sa trabaho, wala kang alam. Si Professor Lee na yon ay may napakasamang ugali, hindi tumatanggap ng estudyante. Kinailangan kong humingi ng pabor sa marami para makahanap ng guro sa community center, isang may maraming karanasan. Tungkol naman kay Mia, sa tingin ko siya ay panandalian lang. Kasalanan mo lahat ito. Sobra mo siyang na-spoil. Hindi mo siya dinidisiplina. At ako lang mag-isa, hindi ako pwedeng nasa lahat ng lugar ng sabay. Sa pamamagitan lang ng ilang salita, inako ni Arthur lahat ng sisi sa akin. Pakiramdam ko, kasalanan ko. Kahapon lang nang aksidente kong makita ang diary ni Mia at natuklasan ang lihim na itinatago niya sa lahat ng taong ito. Ito eh. Sa piano ngayon, hinampas ni G. Harris ang aking mga kamay gamit ang ruler. Sabi ni G. Harris, ingay lang ang pagtugtog ko. Sabi niya, wala na akong pag-asa. Kung hindi dahil may pera ang mga magulang mo, hindi na ako mag-aabala pang turuan ka. Ang sakit ng kamay ko, pero hindi ko magawang sabihin kay nanay. Akala niya nagdadrama lang ako. Lahat ng key ng piano na iyon sira. Hindi na tumatagog pataas. Mia, basura na ang piano mo. Nakuha mo ba ito sa basurahan? Ang anak ko, ano ang pinagdaanan niya? Pagkatapos ng high school, gusto kong maglakbay sa Europa. Sabi ni tatay, akala ni nanay, sumasamba ako sa mga banyagang bagay. At ipinasok niya ako sa isang murang bus tour. Umupo. Hoy lahat, tingnan nyo dito. Tingnan nyo kung ano ang nasa kamay ko. Ito ang aming lokal na espesyalidad. Walnuts at mani. Sasabihin ko sa inyo, itong mga mani, itong mga walnuts, Nasuka ako sa pagkain ng mga yon. Akala ng tour guide pabigat ako. At iniwan ako sa gilid ng kalsada. Hintayin niyo ako, hindi pa ako nakakasakay. Yung mga kaklase ko nagpo-post sa social media ng Louvre at Eiffel Tower. Ako lang. Ang iniwan sa gilid ng kalsada ng isang scamong tour guide, walang may pakialam. Mia, hindi ganon yon. Clara, kakagraduate lang ni Mia ng high school. Kailangan niya ng konting pahinga. Ako ay nag-enroll sa kanya sa isang top tier na European art tour. Hindi naman ganon kamahal. 150,000 piso lang. Basta gusto ni Mia, ililipat ko sa'yo ang pera. Hindi gagawin yon ni nanay. Naloko rin siya. Ngayon ang aking seremonya ng pagtanda. Sabi ni tatay, hindi man lang ako pinayagan ni nanay na ipagmalaki ito. Bumili lang siya sa akin ng damit na ito na nagkakahalaga ng ilang dosenang piso. Akala ng guro, masyado akong mukhang marungis. Kaya kinansela nila ang aking talumpati sa buong paaralan. Clara, ang seremonya ng pagtanda ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ni Mia. Isang tunay na espesyal na sandali. Hindi tayo pwedeng magtipid dito. 80,000 piso para sa isang damit ay hindi mahal. Sabi ni tatay, gusto ni nanay na patigasin ako. Noong nagsimula ang eskwela, binilhan niya ako ng tiket na nakatayo. Sumakay ako sa mabagal na tren, nakatayo ng 3 araw at 3 gabi. Unang beses ni Mia sa universidad. Gusto naming maging masaya siya. Lilipad siya sa first class. 30,000 piso. Sabi ni tatay, si nanay, Hindi Mia, hindi yon ang totoo. Hindi ganon. Mia, pakiusap, hindi ganon. Ako ang nagpabigo sa iyo, Sinta. Mia, Sinta ako. Pasensya na talaga. Pasensya na. Dati akong nag-iisip ang perang ibinigay ko ay magpapabuhay sa aking anak na babae na parang prinsesa. Pero hindi ko inakala na ang lahat ng perang iyon ay kinuha ng tinatawag niyang mapagmahal na ama bawat sentimo nito at ibinigay sa kanyang anak sa ibang babae. sandali, hindi pa ako nakakasakay ng bus. Sa wakas naiintindihan ko na. Kahit na ibinigay ko ang lahat para sa aking anak na babae, isinakripisyo ang lahat, siya ay lalong natahimik. Lumayo siya nang lumayo sa akin. Lahat ng ito ay dahil sa aking kahangahangang asawa sa loob ng 20 taon, Arturo Miller. Oh, mahal. Ang paaralan at rehistro ng bahay ni Leo ay mangangailangan ng 300,000 piso para maayos. Kailan mo ililipat ang perang iyon sa akin? Mag-relax ka lang. Si Leo ang aking sinta. Mia ay ang lifeline ni Clara. Maaari akong gumawa ng dahilan para makuha ang pera. Mahal, ang galing mo. Alam kong hindi mo ako bibiguin. Leo, halikan mo si tatay. Salamat, tatay. Mabuting bata. Salamat, mahal. Tara, alis na.
Mahal, nakabalik ka na. Mahal, pagod ka sa trabaho. Ang mga ulam na ginawa ko ngayon ay lahat ng paborito mo. Halika, maghugas ka ng kamay at kumain. Ang daming pagkain ngayon. Talagang nagsumikap ka. Hindi ako pagod, ikaw ang pagod sa paghahanap buhay para sa pamilya. Mahal, itong ulam. Ang paborito mo, subukan mo. Clara, kamakailan ay nakakita ako ng pagkakataon sa pag-aaral sa ibang bansa para kay Mia. Ito ay makakatulong ng malaki para sa kanyang hinaharap na karera bilang mamamahayag. Ito ay isang bihirang pagkakataon. Gayunpaman, nangangailangan ito ng deposito na 300,000 piso. Ilipas mo sa akin bukas. Oh, talaga? Ang galing na pagkakataon. Bakit hindi ko narinig si Mia na banggitin niyon? Anong programa ng eskwelahan yon? Ako. Sinubukan ko lang gawin ito na sorpresa para kay Mia. Huwag ka nang magtanong, masisira ang sorpresa. Ilipat mo na lang ang pera sa akin bukas at ako na ang bahala. $300,000 ay hindi maliit na halaga. Sabi ko sa'yo, ipadala mo na lang sa akin ang contact info para sa proyekto at ang detalye ng kanilang account. Diretso kong ipapadala ang pera sa kanila. Kung hindi, lahat ng paglilipat-lipat na ito ay abala lang, di ba? Clara. Anong ibig sabihin niyan? Kailangan mong makialam sa lahat ng bagay? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Tingnan mo, ginagawa ko ito para kay Mia. Masyado kang busy sa trabaho. Ngayon gusto mo na sa wakas gumawa ng maganda para sa ating anak na babae? Napakapihikan mo sa akin? Gusto mo lang magmukhang mabuti sa harap ni Mia, di ba? Hindi ito tungkol sa tiwala. At hindi ko sinusubukang higitan ka sa harap ni Mia. Hindi lang talaga ako naniniwala na ang perang ito ay gagastusin para kay Mia. Ang 300,000 ito, sorpresa ba para kay Mia? O sorpresa para kay Chloe? Hoy, ikaw. Clara, tingnan mo ako. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Si Chloe ay kasamahan mo sa trabaho. Hindi mo siya basta-basta mababatikos ng walang ebidensya. Ah, talaga? Ngayon, sa pintuan ng international na kindergarten, may isang lalaki na may hawak kay Leo. Binilhan pa niya si Chloe ng Steinway piano. Sabihin mo, ikaw ba ang lalaking iyon? O nagkakamali ba ang mga mata ko? Ako, eto. Director Evans. Masyado ng gabi. Anong dala mo sa oras na ito? Arturo, may nagulat sa iyo nang hindi nagpapakilala sa universidad. Para sa paglusay ng pondo, ang ebidensya ay naipadala na sa akin. Hindi. Director Evans, ito ay dapat na isang pagkakamali. Ito ay maling paratang. Bawat gastos ko ay ganap na malinaw. Bawat transaction ay maaring malinaw na maipaliwanag. Director Evans, kailangan mong maniwala sa akin. At ang ebidensyang ito ay nasa ibabaw ng aking mesa. Ano ang dahilan para maniwala ako sa iyo? Bukas ng umaga, 9:00, mas mabuti kung pumunta ka sa universidad para sa internal na investigasyon. Malinaw ba? Naiintindihan ko. Darating ako sa oras. Gagawin ko ang lahat para makipagtulungan sa investigasyon. Clara, ikaw ba? Baliw na babae, sinisikap mo akong sirain. Sino ka ba? Isa ka lang babaeng hindi kayang manganak ng lalaki. Ang tanging kaya mo ay kumita ng pera. Iyan ang gamit ng pera mo. Bastardo! Sasabihin ko sa'yo, bawat sentimo na ginagastos ko ngayon ay isang pamumuhunan sa pamilya Miller kinabukasan. Ang bahay na ito, lahat ay kay Leo. Tungkol naman kay Mia, mabait lang ako sa kanya ngayon para kapag tumanda na ako, aasikasuhin niya ako. Akala niya siya ay espesyal. Ang tanging halaga mo ngayon ay ang maging masunurin. Makinig ka, ibigay mo sa akin ang pera ngayon. O kung hindi, sasakalin kita. Sasakal kita. Magsasabi ako sa'yo ng isang bagay. Lahat ng pera ko ay para sa anak kong si Mia. Wala kang makukuha kahit 1 sentimo mula sa akin para palakihin ang bastardo mong anak. Baliw na babae. Akala mo hindi kita sasaktan? Sige, kung may tapang ka, patayin mo ako ngayon din. Ako?
Sinusubukan mo akong painitin para saktan ka para pumunta ka sa pulisya na may pasa at magreklamo ng domestic violence. Akala mo ba isang baliw na babaeng tulad mo makakalamang sa isang propesor ng universidad? Huwag mong isipin na dahil hindi kita ginagalaw ay hindi kita kayang pahirapan. Sinasabi ko sa iyo, marami akong paraan para makuha ang lahat ng pera mo. Ano ang pinaplano mo? Anong pinaplano ko? Dahil hindi mo ibibigay ang pera, sinasabi ko sa iyo, may sarili akong plano. Kukunin ko ang bawat huling sentimo mula kay Mia at ibibigay sa anak kong lalaki. Arturo, bastardo ka kung mangahas kang saktan ang anak ko. Hahabulin kita kahit mula sa libingan. Huwag kang mag-alala. Titiyakin kong malaman ng lahat na ikaw ang sumira kay Mia, hindi ako. Mia, mula ngayon huwag kang makinig kahit kanino maliban sa akin. Huwag kang magtiwala sa iba, lalo na sa tatay mo. Kahit anuman ang sabihin niya, huwag kang maniwala kahit isang salita. Nagtataka ako kung bakit si Mia ay kakaiba ang kilos kamakailan. Hindi na nga nakikinig sa akin. Kaya ikaw pala, baliw na babae, nagsasabwatan sa likod ko. Akala mo na sa ilang beses lang makipag-usap kay Mia, sasang-ayon siya sa iyo? Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ako ang nagpalaki kay Mia. Niloko ko ang isip niya noon pa para isipin niyang hindi mo siya mahal. At may libo pa akong paraan para lalo kanyang kamuhian. Mia, pasensya na. Si nanay ay sobrang na-stress kamakailan. Ang isip ko ay nagugulo. Mali ang ginawa ko sa tatay mo at muntik na kitang saktan. Alam ni nanay na nagkamali siya, okay? Alam mo ba? Ano sa palagay mo ang sinabi ko sa mahal mong anak na babae? Ha? Mia, ang nanay mo, nagkakaroon na naman siya ng episode. Huwag mo siyang sisihin. Sinubukan ni tatay na kausapin siya pero walang silbi. Tatay, tumigil ka na. Alam kong si nanay ay nagsimulang mag-overthink ulit. Hayaan mo siyang makapagpahinga ng maayos. Tigilan mo na ang pakikipag-away sa kanya. Nakikiusap ako sa'yo. Mia, hindi iyon ang nangyayari. Huwag kang maniwala sa kanya. Mia, talaga ikaw ay ang munting bata ni tatay. Oo nga. May kaibigan ako sa labas ng Timog Lungsod na may bakanting bahay. Medyo luma ito pero sobrang ligtas. Pwede kang tumira doon ng libre. I-text ko sa iyo ang address mamaya. Bumaba ka sa tren at dumiretso doon. Huwag mo lang sabihin sa nanay mo. Alam ng Diyos na magkakagulo na naman siya. Huwag kang pumunta, Mia. Huwag kang pumunta. Bukas ng gabi. Iyon ang bukas ng gabi. Yun ang impyerno mo sa nakaraang buhay mo. Sige, pupunta ako. Kung ito lang ang makapagpapatigil sa inyong dalawa sa pag-aaway, gagawin ko ang kahit ano. Hindi. Talagang hindi. Mia, huwag kang pumayag dito. Huwag kang pumunta. Mia, alam ko na ikaw ang pinakamakatuwiran. Dapat umalis ka na ngayon. Ligtas na ligtas doon. Mia, pakiusap, huwag kang pumunta. Mia, huwag kang maglakas loob na umalis. Baliw na babae ka, mangahas kang guluhin ang mga plano ko. Ilalagay mo si Mia sa impyernong lugar na yan? May mangyayaring kakilakilabot. Problema niya yan. Isang babaeng tulad niya dapat alam niya ang kanyang lugar. Ano naman ang malaking bagay sa kaunting hirap? Kung dahil sa ilang maliit na bagay, susubukan niyang magpakamatay, kung gayon karapat dapat sa kanya iyon. Paano mo nalaman na may mangyayari kay Mia? Paano mo nalaman? Ikaw ang nagplano nito, hindi ba? Ano kung ginawa ko? Naisip ko kung maglalagay ako ng alitan sa pagitan ninyo, maari ko siyang gawing walang kwentang basura. Ngunit sino ang nakakaalam? Na talagang makapasok siya sa kolehiyo. Kung magtagumpay siya, hindi na makikita ng aking anak ang liwanag ng araw. Hindi ko hahayaan ng sino man na humarang sa aking anak.
Arturo, anak ng puta, para sa sarili mong anak, sasaktan mo ang sarili mong dugo't laman? Ikaw ay isang halimaw, pupunta ka sa impyerno. Ano kung siya ang aking tunay na anak na babae? Sayang lang siya ay isang walang kwentang babae. Sayang wala kang kwenta at hindi mo ako mabigyan ng anak na lalaki. Pupunta ka sa impyerno. Di pupunta ako sa impyerno. Para sa aking anak, hindi ako natatakot sa kahit ano. Kapag lumipat na si Mia, mabubuhay siya sa mga anino magpakailanman, naglilingkod sa aming buong pamilya hanggang sa ako'y tumanda. Sa panahong iyon, nakagawa na ako ng imahe ng isang mabuting asawa at isang mabuting ama. Sasabihin ko na ikaw nabaliw kay Mia at nawala ang iyong isip. Pagkatapos ay kukunin ko ang kontrol ng iyong pera at palakihin ang aking anak. Upang maging isang nangungunang henyo at magdala ng karangalan sa aming pamilya. Pagkatapos ng sitwasyon ni Mia ay maayos na ang usapin ng komite ng disiplina, kaya ko ring hawakan iyon. At saka, lahat ng ebidensyang nakolekta mo ng aking relasyon, maaari kong ipawala ang lahat. Kapag dumating ang oras na yan, ang pagkakaiba sa pagitan natin ngayon, aayusin natin ito ng dahan-dahan. Yung security camera na ito ay konektado sa pulisya. Kung may problema dito, dadating agad ang pulisya. Salamat, Frank. Anong nangyayari? Ano ito? Tumigil, pulisya. Huwag kang gumalaw. Wow, hindi ba iyon? Ano ba to? Anong nangyayari dito? Pulis, ito ay isang malaking pagkakamali. Isang malaking pagkakamali. Isang pagkakamali lang. Pumasok kami at nakita namin ng sarili naming mata ang babaeng ito na may tape ang bibig, nakatali sa upuan. At tinatawag mo yon na pagkakamali. Pinaghihinalaan ka ng illegal na pagkakakulong, isang paglabag sa batas. Ano? Si Professor Miller ay nagkulong kay Clara? Paano naging posible iyon? Kilala si Professor Miller bilang pinakamabait na tao. Paano siya makakalabag sa batas? Pulis, hindi kayo dapat maloko ng babaeng ito. Ito ay isang pribadong bagay sa pagitan namin. Ang mental na kalagayan ng asawa ko ay hindi maganda kamakailan. Siya ay may mga delusyon. Palagi niyang iniisip na gusto ko siyang saktan. Wala akong pagpipilian. Natakot ako na saktan niya ang sarili, kaya kinailangan ko siyang itali. Pulis, pakiusap, huwag akong akusahan na inosente. Kami ni Professor Miller, magkapit-bahay na kami sa loob ng maraming taon. Siya ay palaging mahinahon. Kahit paano mo tingnan, mukhang hindi talaga siya isang tao na lalabag sa batas. Tama? Tama? Pulis, pakiusap, huwag arestuhin ang maling tao. Bibi, Davis, totoo ba ang sinabi ng asawa mo? Isang pribadong bagay? Narinig mo na ba ang pribadong bagay kung saan ang asawang lalaki sinubukang sakalin ang asawa niya, gumagamit ng sinturon at tape para itali siya, at ikulong siya? Akala mo ba ang mga pasa sa leeg ko ay peke ko lang para lang ma-frame siya? Ang mga marka ng sakal na tulad nito ay hindi maaaring pekein. Sino ba ang mag-aakala na si Professor Miller ay gagawa ng domestic violence? Hindi mo talaga mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Dear Miller, ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Pulis, hindi ka basta makikinig sa panig ng isang babae sa kwento. Tingnan mo ang mga galos sa mukha ko, siya ang kumamot sa akin. Ang asawa ko ay may problema sa pag-iisip. Sinusubukan ko lang siyang pakalmahin at aksidenteng nasaktan siya. Kung ako ay mapang-abuso, sa tingin mo ba talaga ang isang lalaking tulad ko ay kailanman mapapakamot ba ako ng babae? Mga kapitbahay, tayong lahat ay naging mga kapitbahay sa loob ng maraming taon. Ang uri ng tao na si Arturo mas alam niyo kaysa kanino man. Ibinigay ko ang lahat para sa pamilyang ito. Ako ay isang lalaki ng pamilya, simple lang. Paano ko kailanman gagawin ang isang bagay na napakawalang puso?
Kasalanan ko lahat. Hindi ko inalagaan ng mabuti si Clara at hinayaan siyang magkaroon ng mga problemang ito sa pag-iisip kung ang pagkabilanggo ay makapagpapagaan sa kanya. Ako na lang ang magpapasa ng sisi. Si Professor Miller ay talagang isang lalaki ng pamilya. O, Siya ang naghahatid sa mga bata sa paaralan at sumusundo sa kanila araw-araw. Ang isang lalaking tulad niya ay hindi maaring maging mapang-abuso. Huwag siyang hayaang ma-frame. Eksakto. Ngunit si Clara, siya ay trabaho lang ang inaalala at hindi umuuwi. Palagi siyang paranoid. Sino ba ang nakakaalam? Baka siya talaga ay may sakit sa pag-iisip. Hindi ko alam na si Arturo ay nagsasalita ng masama tungkol sa akin sa mga kapitbahay. Talagang pinag-isipan niya ito. Police Professor Miller ay isang tapat na tao. Hindi siya palihim. Huwag kayong malinlang ng isang taong may pakay. Anyway, walang ebidensya. Ang iyong reputation sa mga kapitbahay ay nasira na. Wala kang magagawa sa akin. BB Davis, nang walang ebidensya at itong mga pinsala lang, ito ay maituturing na awayan lang ng dalawa. May ebidensya ako. Ang aking security camera na itala ang lahat ng nangyari ngayon. Kailan siya nag-install ng camera? Baliw na babae. Sinisira mo ba ako? Sino ka ba? Babae ka lang na hindi man lang ako mabigyan ng anak na lalaki? Ang paggastos ng pera mo ay karapatan ko. Diyos ko, Professor Miller ba yan? Halimaw siya. Hindi ito domestic violence. Ito ay attempted murder. Kaya lumalabas na lahat ng mabubuting lalaki ay nagpapanggap lang. Huwag kang maniwala kay Clara. Itong video niya, peke. Ginawa niya iyon. Arturo, akala mo tanga kaming lahat? Talaga bang akala mo kaya kong gumawa ng peking surveillance footage para lang ipahamak ka? G. Miller, kailangan mong sumama sa amin sa istasyon. Tara na, hindi niyo ako maaresto. Inosente ako. Ben, i-freeze ang lahat ng account na ako ay autorisado. I-block ang lahat ng permission sa pagbabayad. Sabihin na ninakaw ang aking pagkakakilanlan at may malaking panganib sa pananalapi. Mia. Mia, sagutin mo ang telepono. Sagot. Pasensya na, hindi available ang numerong tinawagan mo. Hindi. Hindi ko hahayaang ang parehong trahedya mangyari kay Mia. Uy, driver! Bilis! Sa airport! Nandyan ka ba, Director Thompson? Si Clara Davis ito. Makinig, nawawala ang anak ko. Nakikiusap ako sa'yo, pakiusap. Kailangan mo akong tulungan na mahanap siya. Salamat. Nandyan ka ba? Kalihim Luis, makinig, nawawala ang anak ko, nawala siya ngayong gabi, nakikiusap ako sa'yo, pakiusap, kailangan mo akong tulungan na mahanap siya. Ang pangalan niya ay Mia. Oo, kung mahahanap mo lang ang anak ko, babayaran ko ang kahit anong kailangan. Kahit anong presyo, kahit anong kondisyon. Oo, tama yan. Nandyan ka ba? BBC Davis, nasa istasyon ng tren kami at kasama namin ang anak mo. Mia, ang anak ko. Sa wakas nahanap na kita, Sinta. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaang may manakit sa iyo muli. Nanay, natagpuan na kita. Clara, ano bang ginagawa mo? Una, nag-text ka sa akin ng pasensya tapos ipinaaresto mo ako sa pulisya. Nabaliw ka na ba? BB Davis, natagpuan namin ang anak mong babae. Tingnan mo, kung may problema, kumalma ka lang at pag-usapan ninyo. Pwede ka nang umalis ngayon. Tawagan mo lang kami kung kailangan mo ng anuman. Salamat. Mia. Mia, makinig ka lang. Delikado ngayon. Ikaw ang panganib. Pinapunta mo si tatay sa istasyon ng pulis. Ngayon, nagsisinungaling ka sa pulisya. Sinasabi mong na-scam ako sa pyramid scheme. Hindi mo kayang makita akong masaya or ang pamilya natin na maayos kahit isang beses. Ang aking anak na babae, ang aking karangalan at kagalakan, sa sandaling ito, nakikita ako bilang kaaway. Binigo ko siya ng sobra.
Mia. Mia, bigyan mo lang ako ng isang oras. Pakinggan mo lang ako. Kung gusto mo pa ring umalis, sa kasinanay ay hindi ka titigilan. Dalawampung taon ng brainwashing ni Arturo ay nagtayo na ng pader na hindi masisira sa kanyang puso. Anumang salita na sasabihin ko sa sandaling ito ay lalo lang magpapalalim ng kanyang hindi pagkakaunawaan at sama ng loob. Ang katotohanan ay hindi laging nangangailangan ng mga salita, kailangan lang itong makita. Tandaan mo noong sinabi mo sa tatay mo gusto mong magpatuloy sa pag-aaral ng piano? Talagang nag-ipon ako ng 300,000 piso para sa tuition mo. Pero sabi ng tatay mo na akala ko wala kang talento, hindi worth it ang pera. Inilipat niya ito sa batang lalaki na si Leo. Pinatala pa siya sa pribadong masterclass ng Steinway. Noong taon na graduate ka, nakaipon ako ng 150,000 piso para sa graduation trip mo. Pero sabi ng tatay mo, na ayaw ko daw na mag-abroad ka. Ang totoo, pagka next day na pinadala ko sa kanya ang pera, ginastos niya lahat sa mga designer bag para sa kabit niya. Imposible. Si tatay naman ay laging mabait sa akin. Hindi niya gagawin yon. Ngayon, intindihin mo ito. Makinig ka, bawat sentimo na ginagastos ko ngayon ay inilalagay ko sa kinabukasan ng pamilya Miller. Lahat ng nasa bahay na ito, lahat, ay para kay Leo. Tungkol naman kay Mia, ang tanging dahilan kung bakit ako mabait sa kanya ngayon ay para pagtanda ko, alagaan niya ako at akala niya maganda siya. Wala talaga. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi talaga. Isang babaeng tulad niya ay dapat alam ang kanyang lugar. Ano naman ang konting paghihirap? Kung gusto niyang mamatay dahil sa maliit na bagay, nararapat lang sa kanya. Kung sakaling sumikat siya, hindi na makakakita ng liwanag ang anak kong lalaki. Hindi ko yon papayagan. Walang hahadlang sa anak kong lalaki. Mula ngayon, mabubuhay siya sa dilim, maglilingkod sa aming buong pamilya at aalagaan ako kapag matanda na ako. Nanay, bakit niya ito ginawa sa akin? Kasalanan ko lahat, hindi kita pinrotektahan. Pasensya na talaga. Nanay, hindi natin ito pwedeng hayaan lang. Ang lalaking iyon, pinag-aaway kami, ginagamit ang pera mo para magsaya kasama ang kanyang kabit at ang kanilang anak, babayaran niya ito. Huwag kang mag-alala. Lahat ng nanakit sa'yo, hindi ko hahayaang makatakas ang kahit isa sa kanila. Ang ebidensya ng video ng kanyang domestic violence ay matibay. Siya ay idedetina ng hindi bababa sa 15 araw. Ngunit sa loob ng 15 araw na iyon, sisiguraduhin kong matutunan niya kung ano ang pakiramdam ng mahulog mula sa langit diretso sa impyerno. Hoy Frank! Clara, masamang balita. Lumabas si Arturo. Imposible. Nagbibiro ka ba? Ang employer ni Arturo ay natakot na ang iskandalo ay masisira ang reputation nila. Pumagit na para suportahan siya dahil ito ang unang pagkakasala niya at dahil sa kanyang titulo bilang propesor, ang pulisya ay nagbigay lang sa kanya ng mahigpit na babala at pinalaya siya. Kakalabas lang niya at sinimulang bombahin ang iyong telepono. Pero hinarangan ko ang numero niya para sa'yo para hindi mo matanggap ang mga tawag niya. Ngayon, nasa kompanya siya at gumagawa ng malaking eksena. Pinadala ko sa'yo ang video. Lahat. Ako ang asawa ni Clara Davis. Ang pangalan ko ay Arturo Miller. Nakikiusap ako sa inyong lahat, kausapin ninyo siya. Siya ay naging lubos na paranoid, kumbinsido na niloloko ko siya at na gusto ko siyang sirain. Kagabi, hinatakpan niya ako sa istasyon ng pulis. Nakulong ako. Mahal ko siya, mahal ko ang aming pamilya. Hindi ko basta manonood lang na sirain niya ang sarili niya. Nakikiusap ako, kausapin ninyo siya. Salamat sa inyong lahat, salamat. Kawawang Professor Miller, isang tunay na mapagmahal sa pamilya. Si BB Davis ay walang ideya kung gaano siya kaswerte. Pinabaliw niya siya.
Nanay? Anong nangyayari? Wala yan. Ako na bahala. Kumusta? BB Davis, ang mga plano ng disenyo para sa iyong pangunahing proyekto ng pagbid ay na-leak. Si Chloe ang unang nag-submit ng mga ito. B. Davis, ang pangunahing proyekto ng pagbid na ito ay ang pinaka-prioridad ng kumpanya para sa ikalawang kalahati ng taon. Ito rin ang iyong pagkakataon sa pinakamataas na parangal sa industriya. Ikaw ay nagpuyat ng maraming beses para dito. Ibinuhos mo ang iyong puso at kaluluwa dito. Paano ba nagnakaw si Chloe nito? Meron ba tayong isang tiktik? Alam ko kung sino yon. Pulis, kailangan ko talagang gumamit ng banyo. Sumasakit ang tiyan ko. Pakiusap. Ngayon lang. Ngayon lang. Bilisan mo. Sige. Sige, perpekto. Arturo, ibang klase ka talaga. Sa mga nakaraang ilang minuto bago ka dinala ng pulisya, ginamit mo talaga ang aking computer para ipadala ang aking pinakamahalagang impormasyon sa iyong munting alaga. Nanay, ano ang problema? Hindi lang pera ko ang gusto niya. Gusto niya ang aking karera, ang aking kinabukasan. Gusto niyang sirain ang lahat para sa akin upang lubos akong sirain. Kaya patuloy akong magpapanggap na isang tapat na asawa. Patuloy na maging ATM para sa kanya at sa ibang pamilya na iyon. Si Leo ay aking sinta. Mia ay ang buong mundo ni Clara. Makakagawa ako ng anumang dahilan para makuha ang pera mula sa kanya. Nanay, ano ang problema? Nanay, anong problema? Kung may bumabagabag sa'yo, pwede mo akong kausapin. Nandito pa ako para sa'yo. Huwag mong saktan ang sarili mo. Pasensya na, Mia. Hindi ko napigilan ang aking galit. Natakot kita. Pasensya na talaga. Ang tatay mo? Ibinigay niya ang proyektong pinaghirapan ko ng ilang buwan sa kanyang munting alaga. Ano? Paano niya nagawa ito? Paano siya naging walang puso? Wala na ba talaga siyang pagmamahal sa pamilya na natitira sa kanyang puso? Mia, kailangan mong tandaan. Huwag kang magmamakaawa sa kahit sino, lalo na sa isang lalaking manluloko. Kapag nandaya na sila, nawawala na ang konsensya nila. Ang kailangan nating gawin ay gamitin ang ating talino para protektahan ang ating mga karapatan. Kailangan nating palakasin ang ating sarili. Nanay, alam ko na ang gagawin ko ngayon. Kumusta taga payo? Kailangan kong humingi ng mahabang bakasyon. Mayroon akong napakahalagang kailangan asikasuhin. Mia, Nanay, pwede kong habulin ang pag-aaral ko mamaya, pero hindi kita pwedeng hayaang harapin ang digmaang ito ng mag-isa. Marami kang ibinigay sa lalaking iyon, sa pamilyang ito. Paano siya naging walang puso? Nanay, kailangan nating ipagbayad ang mga munting alaga na iyan ng mahal para sa kanilang ginawa. salamat, Mia. Nanay, bakit mo ako dinala sa kumpanya mo? Dahil gusto niyang mag-eskandalo, gagawin natin na mas malaki pa. Tara na! Salamat sa inyong lahat sa inyong pagsisikap. Kung makita ninyo ang asawa ko, pakiusap, ipagbigay alam sa akin agad. Labis akong nag-aalala sa kanya. Salamat. Salamat. Si Professor Miller ay napakabuting tao. Kahit matapos siyang isangkalan ni BB Davis at ipabilanggo, hinahanap pa rin niya siya ng walang sama ng loob. Tama ka dyan. Sa tingin ko si BB Davis ay nasanay lang sa layaw. Sino ba ang nakakaalam kung ano ang ginagawa niya ngayon? Bumalik na si B. Davis. Clara, uuwi ka na sa wakas. Ikaw ay kinasuhan ng domestic violence at unlawful imprisonment. Hindi ako makapaniwalang pinalabas ka nila ng ganun kabilis. Seryoso kong minamaliit ka.
Clara, mahal, ano bang sinasabi mo? Naipaliwanag na ng pulisya ang lahat. Nasa isip mo lang iyon. Nagkakaroon ka na naman ng episode? Tara, umuwi na tayo at mag-usap. Huwag mong hawakan ang nanay ko ng marurumi mong kamay. Anong nangyayari dito? Mia, hindi ba dapat nasa paaralan ka? Nandito ka sa labas na nakikipag-away sa nanay mo. Pinilit ka niyang huminto sa pag-aaral, di ba? Clara, tingnan mo, kung galit ka sa akin mo ilabas. Hindi mo maaaring sirain ang kinabukasan ng anak natin para lang mailabas ang galit mo. Tumanggi ka na magrenta ng apartment para kay Mia. Sa wakas, nakahanap ako ng lugar para sa kanya. At para lang inisin ako, hindi mo man lang siya papasukin sa paaralan? Paano mo nagawa to? Nagtatantrum ka at hindi mo man lang pinapapasok ang sarili mong anak na babae sa paaralan? Paano ka naging karapat-dapat na maging ina? Tama! Tingnan mo si Professor Miller. Tingnan mo kung ano ang ginawa mo sa kanya. Baliw talaga siya. Clara, pwede mo akong pahirapan kahit gusto mo. Pero si Mia, hindi mo siya pinalaki. Hindi mo siya tinuruan. Wala kang koneksyon sa kanya. Pero si Mia siya ang munting prinsesa na aking inalagaan. Ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Clara, nakikiusap ako sa'yo. Maawa ka na lang sa puso ng matandang ama. Pakiusap, pakawalan mo na ang anak ko. Ibibigay mo ang buhay mo para sa kanya? Bakit mo siya pinatira sa squatter? At sadyang ipinahiya mo siya? Paano mo nasabing yan? Huwag mong gamitin ang marumi mong buhay para dungisan ang anak ko. Clara, anong kalokohan yan? Ang nararamdaman ko lang para kay Mia ay pagmamahal ng isang ama. Ano, kailangan ko bang mamatay sa harap mo para patunayan ito sa'yo? BB Davis, alam ng lahat sa kumpanya na si Professor Miller ang nagpalaki sa anak mo ng mag-isa. Ikaw ang pumipigil sa kanya sa pag-aaral at ngayon sinisiraan mo pa siya. Wala ka bang kahihiyan? Tama! Tingnan mo si Professor Miller! Tingnan mo kung ano ang ginawa mo sa kanya! Mia, halika rito kay tatay. Alam ni tatay na pinipilit ka ng nanay mo. Halika kay tatay. Poprotektahan ka ni tatay. Tigilan mo na ang pag-arte. Hindi ka karapat-dapat maging tatay ko. Mia, paano mo nagawa yan sa tatay mo? May sinabi ba ang nanay mo sa'yo? Arturo, sa loob ng maraming taon, ang pagmamahal mo ay pawang kasinungalingan. Mas alam mo yan kaysa kanino man. Bawat salitang sinasabi mo sa akin ngayon ay nagpapasuka sa akin. Ang pinakaayaw ko ay ang lokohin mo ako ng mahigit 10 taon. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, gugustuhin kong hindi ka tatay ko. Ikaw. Anong ikaw? Ano ang tungkol sa akin? Lahat ng mga taong ito, kung hindi dahil sa nanay kong nagtatrabaho ng todo para kumita ng pera upang buhayin ang pamilyang ito, paano ka makakapagtabi para sa isang kabit at isang lihim na anak? Anong babae, anong anak, Mia? Sa tingin mo ba dahil lang mas may pera ang nanay mo kaysa sa tatay mo ay kaya mo na siyang hamakin? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng mga taong ito? Pinabayaan ka ng nanay mo at naging napakasama niya. Laging ang tatay mo ang nagsakripisyo para mabigyan ka ng pinakamabuti at nagpalaki sa'yo. Nagsumikap para mabigyan ako ng pinakamabuti? Nagsakripisyo? Mas parang nagsakripisyo para gastusin ang perang ibinigay ng nanay ko sa kabit mo at sa anak niya. Ang babaeng iyon, sinabi talaga niya ito kay Mia, pero isa lang siyang walang kwentang bata. Ano bang magagawa niya, Mia? Alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Nawala sa isip ang nanay mo at ngayon nagloloko ka na rin. Ano ang ipinangako niya sa'yo para pumunta ka rito at insultuhin ang sarili mong tunay na ama? Sobra na ito. Ang batang ito ay walang utang na loob. Pera na talaga ang nanay niya ngayon. Kung sasabihin mong nandaya ang tatay mo, ipakita mo ang ebidensya. Huwag basta maniwala sa sinasabi ng nanay mo. Sapat ka na. Hindi ka ba makapag-isip para sa sarili mo? Ikaw! Sandali lang. Professor Miller, sa totoo lang masyado kang naging mabait sa kanya. Ang sino mang ipinanganak na masama tulad niya kailangang hampasin araw-araw. Hindi ba sinabi ko sa kanya na huwag akong kikita sa kumpanya? Ano ang ginagawa niya rito? Munting bata, makinig ka sa tatay mo. Huwag kang walang utang na loob. Babaeng mga agaw ng pera, sino ba siya? Paano niya nagawang sermonan ng anak ko? Nawawala ba sa bait si BB Davis? Paanong tawagin niya si Chloe ng ganon? Walang ebidensya at hindi siya pwedeng mamalubasta ng tao. Anong nangyayari? Siguradong may relasyon ang dalawang iyon. May mali sa mata niya, may kakaiba. Diyos ko, hindi maaari. Si BB Davis ang tunay na biktima dito. Mahusay niya itong itinatago. Clara, tumigil ka sa mga bintang mo. Hindi ko nga kilala itong si BB Smith. Tigilan mo na ang paghila sa atin sa putikan. Hindi siya kilala. Paano mo nalaman na Smith ang apelido niya? Clara,
Naiinggit ka lang sa akin. Natapos ko ang pangunahing proyekto ng pagbid, napapanalo ang lupon at mapromote ako para mauna sa iyo. Kaya sadyang nakikipag-away ka. Wala akong malapit na relasyon kay Professor Miller. Tigilan mo na ang paninirang puri sa akin. Babaeng walang hiya. Ikaw at si Arturo ay may anak na lalaki. Paanong sasabihin mong hindi kayo malapit? Wow, may anak na silang lalaki. Si Chloe ay hindi pa matagal sa kumpanya. Talaga? Kakadating lang niya at inaagaw na niya ang asawa? Si Professor Miller ba ay hindi pa nagpapabor sa mga lalaki kaysa sa mga babae? Tama na, Clara. Inaakusahan mo akong nandadaya. May ebidensya ka ba? Kung wala kang ebidensya, ire-report kita sa istasyon ng pulis. Binura ko na ang ebidensya. Tingnan natin kung paano mo mapapatunayan ngayon. Sige, tumawag ka ng pulis at dalhin mo ang ebidensyang ito sa pulisya. Dalhin mo lang lahat ng ebidensyang ito at ibigay mo lahat sa kanya. Diyos ko, kaya pala may relasyon sila. Itong si Professor Miller, parati siyang mukhang tapat. Ang laki na ng anak niya. Ipinapakita lang, hindi mo talaga kilala ang isang tao. Kung ako si Bibi Davis, mababaliw din ako. Binura ko na sila. Paano nagawa ng babaeng ito na gumawa ng mga backup? Peke lahat yan. Sinadya niya akong siraan. Tumigil ka. Peke lahat yan. Itong mga litrato, nagpakarami ako ng kopya ng lahat. Ibinigay ko kay G. Clark. Hayaan mo siyang pumunta at tingnan para makita niya kung peke o hindi. Chloe Smith, sinisira mo ang kultura ng kumpanya. Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Ano ba ang lahat ng ito? G. Clark, wala akong ideya kung ano ito. Sinasabi mo bang ang babae sa mga litrato ay ako? G. Clark, siya yan. Si Clara, naiinggit siya sa promotion ko. Kaya niya ako sinisiraan. G. Clark, hindi ko nga kilala ang asawa niya. G. Clark. Kung naaalala ko ng tama, bawat proyektong nahawakan ni Chloe sa buong kumpanyang ito ay suportado ng iisang tao. At ang professor na iyon ay nagkataon na pinangalan ng Arturo Miller. Kung hindi niya siya kilala, bakit hindi ako tinulungan ng asawa ko at sa halip ay tinulungan ang isang ganap na estranghero? Chloe Smith, kung totoo lahat ito tungkol sa promotion, huwag mo na itong isipin. Ang tagapamahala, ako ang nagrekomenda kay Chloe. Tama ako yon. Dahil nakita ko ang potensyal niya at gusto ko siyang bigyan ng pagkakataon. Ang dahilan kung bakit nagkunwari akong hindi siya kilala. Dahil si Clara ay sobrang paranoid at nervyoso at masyadong kontrolado. Natakot ako na kung malaman niya, gagawa siya ng malaking eksena dito. Kaya ako nanahimik. At ngayon halata na wala na siya sa tamang pag-iisip. Ano ba ang pinatutunayan ng mga litratong ito? Talaga. Tagapamahala, sinusundo ko lang ang anak ko. Nagkataong dumaan si Professor Miller at nag-alok na tumulong. Hindi ko inakala na si Clara ay gagamit ng mapanlinlang na anggulo ng litrato para siraan ako ng ganito. Tagapamahala, kailangan mo akong paniwalaan dito. Clara, mahalaga kang empleyado. Sumusuporta sa iyo ang kumpanya. Pero kung walang matibay na ebidensya, lalo na't si Chloe ay nakakuha lang sa atin ng pangunahing proyekto ng pagbid, ang pagtanggal sa kanya ngayon ay magmumukhang masama para sa kumpanya. May iba ka pa bang ebidensya? Siyempre meron. Ang babaeng yun ninakaw ang pangunahing proyekto ng pagbid ng nanay ko. Si Arturo ang nag-leak nito sa kanya. Ano? Ang proyekto ni Chloe ay ninakaw mula kay Clara? Totoo ba yan? Kung ganoon, ang pagtanggal sa kanya ay pinakamaliit na problema niya. Haharapin niya ang pagnanakaw sa korporasyon at paglustay. Maaari siyang makulong dahil doon. Hindi ko ginawa yan. Nagsisinungaling siya ng walang kahihiyan. Buisit, isara mo ang marumi mong bibig. Ang email trail ay nandoon sa computer ng nanay ko. Ang pagtanggi ay hindi makakapagligtas sa iyo. Mia. Makinig kay nanay, huwag kang mag-atubili para sa kanila. Kunin ang computer, ipakita sa lahat kung gaano kahiya-hiya ang babaeng ito. Siguraduhing mabulok siya sa kulungan. Ang ebidensya ay nandito. Ano to? Bakit walang laman dito? Nakita ko mismo sa mata ko, isinusumpa ko. Anong nangyayari? Tingnan mo, walang laman dito. Itong bata, nagsisinungaling siya, alam ko. Nanay, matutulog na ako. Si Arturo Miller ay professor ng computer science. Nagtanim siya ng virus sa email na yon sa mismong sandali na ipinadala niya ito. Ang lalaking ito ay tunay na masama. Si Mia ay napakabata pa. Nakita mo yon, di ba po? Walang laman ang inbox na ito. Kung hindi ako isang tapat na tao, hindi ko mapapawalang sala ang aking pangalan. Clara,
Ang pag-asta mong baliw mag-isa ay sapat na. Ngayon hinihila mo pa ang anak mo sa gulo na ito. Gumagawa ka ng mga walang basehang akusasyon para ibintang ako at si BB Smith na may relasyon para lang alagaan ang iyong mga delusyon. Sa tingin ko, lumalala ka ng paulit-ulit. Ikaw ang may sakit. Tigilan mo ang pagbibintang sa nanay ko. Kayo ang nanggulo sa computer. Wala kayong hiya. Hoy, Ginoo, nakita ninyo lahat iyon, di ba? Itong bata, sinubukan talagang manakit ng tao. Walang modo. Syempre, kung ano ang ina, siya rin ang anak. Gino, siniraan ako ni Clara. Sinisira niya ang reputasyon ko. Kailangan mong ipagtanggol ako. Clara, meron ka bang ibang ebidensya? Tara, alisin ang lahat sa opisina na ito na nakakasira ng paningin. Linisan mo ang opisina na ito. Lahat ng nakakasira ng paningin, alisin mo na lahat. BB Davis. Ay, hindi. Simula ngayon, ako na ang direktor. Dapat talaga kitang pasalamatan sa pag-frame sa akin. Kung hindi, paano ko kaya nakuha ang opisina na ito ng ganito kadali? Sa press conference bukas, siguradong may reserved seat ka sa harap. Pakinggan mong mabuti ang talumpati ko. Pagdating ng tamang pagkakataon, sasalamatan kita ng maayos. Tama nga pala! Ini-endorso ni Professor Miller ang proyekto ko. Ngayong gabi, magkakaroon ako ng one-on-one sa kanya para pag-usapan ang detalye ng press conference bukas. Hindi ka naman magagalit, di ba? Si BB Smith ay nagkamali sa lahat ng ito. Para makabawi, ibibigay ko ang lahat. Kayo'y mga walang hiya na munting alaga. Tara na. Nanay, pasensya na. Kasalanan ko lahat dahil sa pagiging pabigla-bigla. Pinahulog mo ako sa kanilang bitag at hinayaan mong tapakan ka ng babaeng iyon. Hindi mo ito kasalanan. Sila ay masyadong mapanlin lang. Pero dapat mong tandaan, para makamit ang malalaking bagay, kailangan mong manatiling kalmado. Opo nanay, nauunawaan ko. Pero huwag kang mag-alala, hindi pa tayo natalo. Ang tunay na palabas ay darating pa lamang. Arturo, tinulungan mo akong agawin ang proyekto ni Clara na secure ang posisyon ko bilang direktor. Pag-uwi natin mamayang gabi, gagantihan kita ng tama. Bakit pa maghihintay sa bahay? Mas nakakatuwa ngayon. Ay, tigilan mo nga. Kahit na ako na ang direktor ngayon, wala pa rin tayong pera. Hindi na makapaghintay ang enrollment ni Leo. Kailan mo ba ililipat sa akin ang 300,000 piso? Huwag kang mag-alala, babe. Ang babaeng baliw na iyon ay patay na ang tiyak. Hindi na siya magtatagal. Malapit ko na siyang maubos lahat. Kapag nangyari iyon, ang pamilya nating tatlo ay hindi na kailangang magtago. BB Smith, binabati kita sa iyong promosyon. At BB Smith, nakatulong ka sa kumpanya na matapos ang pangunahing proyekto. Sa tagumpay na yan, walang hanggan ang iyong magagawa dito. Lahat kami ay umaasa sa iyo ngayon. Naku, ano ba? Ang ating Chloe ay hindi katulad ni Clara na babaeng mapang-api. Narinig ko na si BB Smith tiniyak pa na si Clara ay makakuha ng upuan sa pinakaunang hanay. Matapos ang lahat ng kasinungalingan na ikinalat ni Clara, si BB Smith ay pumili ng marangal na landas. Napaka-classy, di ba? Pangalawang Director Davis ay tumatanda na at nasa menopause na. Bakit ako magtatanim ng sama ng loob sa isang taong may sakit? Clara, gusto kong panoorin mo akong kunin ang lahat ng dating sayo. Gusto kong makita kang mawalan nito dito mismo. Professor Miller, hindi ka man lang umatras matapos ang iskandalo. At nandito ka pa rin sumusuporta kay BB Smith. Ang relasyon ko kay BB Smith ay puro professional lamang. Kung ako ay aalis, hindi ba iyon magbibigay ng mas maraming dahilan sa mga tao? Bukod pa rito, si BB Smith ay dumaan sa lahat ng yon nang walang dahilan lahat dahil sa asawa ko. Para makabawi, talagang hindi ko papayagan na maapektuhan ang karera ni BB Smith. Mga tanga ba ang lahat ng taong ito? Halata sa sino mang may mata na sobrang lapit ni na Arturo at ng babaeng iyon. Pero nag-aagawan pa rin sila para mambola sa kanya. Pambobola sa may kapangyarihan, iyan lang ay likas na tao. Pero ito ay talagang mabuti.
Kung gaano nila siya itataas, lalo siyang mahuhulog ng malakas. BB Davis. Yung regalo para kay Chloe na sinabi kong kunin mo, handa na ba? Naihanda mo na ba ang regalo para kay Chloe? Handa ka na ba? Huwag kang mag-alala, Direktor. Handa na ang lahat. Pangalawang Director Davis, salamat sa pagdating para suportahan ako. Ang thoughtful mo naman. Pero huwag kang mag-alala. Ang upuan sa gitna ng unang hanay na ireserba ko na ito para sa iyo. Titiyakin ko na magkakaroon ka ng perpektong tanaw kung paano ko tatanggapin ang aking award. Unang beses kong makakita ng taong sobrang saya na kumain ng tira ng iba. At gusto mo ito. Gaya ng inaasahan, kapag wala kang hiya, talagang hindi ka matatalo. Ikaw? Mia, paano ka makakapagsalita ng ganyan? Nasaan ang iyong asal? Ang pagsama sa iyong baliw na ina ay talagang sumira sa iyo. Humingi ka ng tawad kay BB Smith ngayon. BB Smith, mas bagay kung tatawagin ko na lang siyang ang kabit. Clara, tingnan mo ang anak na babae na pinalaki mo. Kumikilos siya na parang siga. Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ngayon ay ang malaking araw ni Chloe. Kung maglakas loob kang magdulot ng gulo dito, huwag mo akong sisihin sa huli kung wala akong pakialam sa ugnayan ng pamilya. Ugnayan ng pamilya? Sa pagitan natin, may natitira pa ba tayong ugnayan ng pamilya? Huwag kang mag-alala. Tiyak na hindi ko aagawin ang sandali ng iyong babae upang sumikat ngayon. Sana hindi siya mapahiya mamaya. Sobrang inis ako. Sige, wag mo na silang pakialaman. Puro sila salita dahil hindi nila tayo maaabot. Pagdating ng panahon, magkakaroon tayo ng sapat na oras para asikasuhin sila. Chloe, ito ang lalaking gustong makipagtulungan sa atin, ang pinuno ng Grupo Apex, G. Wright. Ang The Grupo Apex ay isa sa nangungunang 100 kumpanya sa mundo. Mamaya, gusto kong magbigay ka ng matibay na introduksyon para sa proyektong ito. Huwag kayong mag-alala, Gino. Hindi ko kayo bibiguin. Dito po, sundan ninyo ako. Mauna na kayo, G. Wright. Ngayon, salubungin natin ang ating bagong direktor ng paglikha, Chloe, upang ipakita ang ating pangunahing proyekto ng pagbid. Clara, lahat ng kaluwalhatian mo ngayon ay akin na. Ito ay simula pa lamang. Lahat ng mayroon ka magiging akin din. Bilang tagaplano ng pangunahing proyektong ito, susunod, gagabayan ko kayo sa ito proyektong pinagbuhusan ko ng aking puso at kaluluwa. Pakitingnan ang screen. Arturo, tinulungan mo akong nakawin ang proyekto ni Clara at makuha ang posisyon ko bilang direktor. Ngayong gabi, pag uwi natin, gagantihan kita ng tama. Diyos ko, ano ito? Chloe, talagang natutulog siya kasama ng asawa ni Clara. Hindi yun ang sinubukan kong gawin. Bakit pa maghihintay hanggang sa bahay? Mas exciting ito. Hoy, anong ginagawa mo? Patayin mo na yan. Peke lang yan, sabi ko sa'yo, tigilan mo na yung panunood. Sa sikat ng araw dito mismo sa opisina, nagpapalabas ng bastos na eksena. At ang tawag mo dyan ay peke? Akala mo ba lahat kami ay tanga? Anong klaseng walang hiya? Dapat kayong mahiya. Narinig ba ninyo yon? Sinabi lang ni Chloe na ninakaw niya ang proposal kay Director Davis. Kaya hindi lang siya kabit, ninakaw rin niya ang proyekto ni Director Davis. Siya ang nagsasamantala sa kanya sa simula pa lang. Hindi totoo yan. DJ Clark, ang kumpanya ninyo, ito ba ay isang uri ng panlilinlang? G. Clark. Chloe, talagang ninakaw mo ang proposal ni Clara? Nagmamagaling ka sa harap ko. Ang lakas ng loob mo? At huwag kalimutan ang lalaking ito. Ninakaw niya ang proyekto. Siguradong magkasabot sila. Nagnanakaw ng mga sikreto ng kumpanya. Tawagan ang pulisya para sa dalawang ito. Paarestuhin sila. Arturo, ikaw at ang babae mo, tamasan ninyo ang spotlight habang tumatagal. Hindi ako makukulong. G. Clark, ito ay isang pakana lang. Si Clara ang nag-edit ng video na, yan, sinusubukan niya akong i-frame. Huwag kayong magpalinlang sa babaeng si Clara. Baliw na babae siya. Ako ay isang respetadong propesor, haligi ng komunidad. Paano ako magiging mangangaliwa at magnanakaw? Ito, walang saysay ito, inosente ako. Talaga? Meron pa akong isang munting regalo para sa inyo. Nanay, tatay. Tatay, hindi ka bumisita kay Leo ng ilang araw. Miss na miss ka ni Leo. Arturo, nakikita mo ang sarili mong dugot laman. Bakit hindi ka masaya? Tatay! Sabi mo kung ibibigay ko kay nanay ang gamit ng masamang babae, magkakaroon siya ng bonus at bibili ng malaking kotse para kay Leo.
Kaya, maaari na ba nating kunin ito ngayon? Leo, tumigil ka sa pagsasalita. Mga bata, basta na lang nagsasalita. Ang isang bata ay hindi gagawa nito. Kayo dalawa ay nakakadiri. Nagkaroon pa kayo ng anak na magkasama? Kawalang hiya. Ginoo. Hayaan ninyo akong magpaliwanag. Maaari akong magpaliwanag. Tumahimik ka. Chloe, sibakin ka. Humanda ka para sa blacklist ng industriya. At ikaw, igalisan ng professor na may mababang moral na character, iyong institution hindi maaring mas mabuti. Mula ngayon, lahat ng pakikipagtulungan sa institusyong iyon ay kanselado. Itapon ang dalawang ito sa labas dito. Ginoo, hindi ito ang iniisip ninyo. Ginoo, makapagpaliwanag ako? Clara, ikaw ang gumawa nito. Hindi ito tapos. Arturo, malayo pa ito sa tapos. Paghihigantihan kita sa pinakamabigat na paraan na posible. Ang press conference ay ipinagpaliban. Lahat, umalis muna kayo. Clara, ang proyekto mo ay ninakaw at ang kumpanya ay hindi napansin sa tamang oras. Ito ay pagkukulang namin. Nagpasya ang kumpanya na isulong ka bilang project manager at mag-alok sa iyo ng bahagi ng kumpanya. Kita mo? G. Clark, nagabala ka ng husto. Sa totoo lang, nagbabalak akong magbitiw. G. Clark, salamat sa lahat ng iyong abala. Sa totoo lang, nagpapasa ako ng aking resignation. Nagre-resign ka? Bakit naman? Ito ba ay iniisip mo na hindi sapat ang kompensasyon ng kumpanya? Pwede pa nating pag-usapan. Nagkamali ka ng pagkakaintindi. Wala itong kinalaman sa kumpanya. Para ito sa anak kong babae. Dati akong nag-iisip basta binigyan ko siya ng pinakamagandang kondisyon sa buhay, iyon ang pinakamabuti para sa kanya. Kaya pinaghirapan ko ang trabaho. Ngunit kalaunan ay napagtanto ko kahit gaano karaming pera ang kinikita ko. Wala ito kumpara sa pagiging nandyan lang. Kaya nagpasya ako na lumipat sa kung saan siya nag-aaral at magsimula ng bagong negosyo doon. Sana lang, maunawaan mo. Nanay, Ang nanay mo gagawin ang lahat para sa iyo. Kahit ano. Tama nga. Tungkol sa pagsasauli ng aking trabaho, ibigay mo na lang sa aking assistant, si Ben. Ako mismo ang nag-promote sa kanya. Ang kanyang kakayahan sa trabaho kaya ko pa ring panindigan. Direktor, Naiintindihan ko, ang puso ng mga magulang ay laging nasasaktan para sa kanilang mga anak. Gagawin namin ang sinabi mo. Arturo Miller, hindi mo man lang nalinis ang iyong pangalan mula sa mga paratang ng pagnanakaw at ngayon ay pinawalan mo ang universidad ng pagkakataon sa pakikipagtulungan. Ano bang problema mo? Director Evans, hindi ito kasalanan ko. Lahat ito ay kasalanan ni Clara. Tumahimik ka, ikaw ang nandaya. At may kapal ka pang sisihin ang iyong asawa. Tungkol sa iyong personal na maling pag-uugali, ang universidad ay hindi na makikialam pa. Ngunit tungkol sa iyong promosyon bilang full professor, kalimutan mo na. Sa ngayon, suspinde ka, umuwi ka at isipin mo ang iyong ginawa. Paano mo nagawang umupo lang dyan at minom ng tsaa? Nasuspindi ako dahil sa'yo. Oh, talaga? Well, magandang balita iyan para sa akin. Pirmahan mo, diborsyo. Oh, totoo ba yan? Well, magandang balita yan para sa akin. Lagdaan mo na lang, makipaghiwalay. Sige, makipaghiwalay na tayo. Matagal na kitang sawang-sawa. Gusto mo akong umalis sa kasal ng walang dala sa panaginip mo. Ako ang nagtayo lahat ng ito. Bakit mo naman aakmang kunin lahat? Ang yaman na ikaw ang nagtayo. Simula nang bumagsak ang startup mo, wala ka nang naipasok kahit isang sentimo. Patungkol sa babaeng iyan na kabit mo at sa anak mo, sila ay nabubuhay sa pera ko. Anong yaman? Ano ba ang pinagsasabi mo? Ano ba? Nag-cheat ako. Ang tanging dahilan kung bakit ako nag-cheat ay hindi mo ako mabigyan ng anak na lalaki. Muntik mo nang maging dahilan para ang aming pamilya, ang pamilya Miller, ay mawalan ng angkan. Para sa kadahilan ng iyon lang, ako ang biktima dito. Kailangan mong ibigay sa akin ang kalahati ng ari-arian. Ikaw, isang walang hiyang manluloko, kang magsabi ng napakamapagkunwari, sobra ba akong nagbigay ng halaga sa'yo o naging sobrang yabang mo lang? Hayaan mong linawin ko ito. Ang pera, wala kang makukuha kahit isang sentimo. Bukod pa rito, bawat sentimo na iyong ginastos para kay Chloe at sa anak mong iyon, ibabalik mo lahat sa akin. Kung hindi, magkita tayo sa korte. Babae ka lang. Ni hindi mo ako mabigyan ng anak na lalaki at akala mo makukuha mo ang pera ko? Alam mo, sumumpa ako, papatayin kita. Subukan mong sakta ng nanay ko. Ilalantad kita online agad at lahat ng masasamang ginawa mo, sasabihin ko lahat. Ikaw? Nagsasama-sama kayo laban sa akin. Teka lang,
Nanay, sa kanyang ugali, hindi siya susuko ng walang laban. Ano kaya ang binabalak niya ngayon? Kung sasang-ayon siya sa malinis na diborsyo, hindi siya si Arturo Miller. Huwag kang mag-alala. Kahit gusto niya ng malinis na break, siguradong dadaan muna siya sa impyerno. Arturo Miller, sa huling buhay natin sinira mo ako at ang ating anak na babae. Sa habang buhay na ito, babayaran mo ang ginawa mo. Talunan ka. Hindi mo lang nakuha ang pera kay Clara. Ipinatanggal mo pa ako sa trabaho. Na-blacklist ako sa buong industriya. Makikipag-break na ako sa'yo. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Oh, sige na nga. Chloe, makinig ka lang sa akin. Tingnan mo, alam kong sumabog ang mga bagay-bagay. Pero ito ay talagang pwedeng maging maganda para sa atin. Nag-file na si Clara ng diborsyo. Kapag ito'y natapos na, kaming tatlo ay pwedeng maging isang tunay na pamilya, lantaran. Diyos ko. Ano ang sinabi mo? Gusto ni Clara ng diborsyo? Paano yun magiging magandang balita? Arturo, hayaan mong sabihin ko sa'yo ang isang bagay ngayon. Sa kakarampot mong sweldo bilang propesor, hindi kami maghihirap ni Leo kasama mo. Sa buong buhay ko, ang isang bagay na hindi ko kayang tiisin ay isang walang kwentang lalaki. Chloe, ikaw at si Leo ay aking mga sinta. Sa tingin mo, hahayaan ko kayong maghirap? Makinig ka lang sa akin. Kahit pilitin ako ni Clara na umalis sa kasal na wala, kaya ko pa rin kunin ang lahat ng kanyang halaga. Sinta, halika rito. Tingnan mo ito. Ano ito? Ito ay... titulo ng ari-arian. Dati, tuwing si Clara ay nakaipon ng sapat na pera, bumibili siya ng apartment para kay Mia. Pero ako, nagtrabaho ako sa likod ng eksena upang ilagay ang mga ari-arian na iyon sa pangalan ng ating anak na si Leo. At ito? Lahat ay nasa mga prime na lokasyon sa downtown. Ang daming apartment. Siguradong nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar. Kahit hindi na tayo magtrabaho pa, ang upa pa lang ay sapat na upang mabuhay ng maganda magpakailanman. Oh, wow, Arturo, alam ko na ang lalaking pinili ko. Ay hindi talunan. Iniisip ni Clara na magagamit niya ang pag-alis sa kasal na wala para kontrolin ako. Well, nakikipaglaro ako kasama. Kapag nakakuha ako ng diborsyo at nagpakasal tayo, kahit malaman niya yun noon, sobrang huli na. Isang babae na sinusubukan akong talunin? Sige na. Oh, Arturo. Paulit-ulit kong sinuri ang mga numero, pero may kulang pa na mahigit 20 milyong dolyar. Pero sa libro, walang bakas na inilipat ito ni Arturo. Iyan ay kakaiba. Tiyak na kinuha ni Arturo ang perang iyon. Pero paano niya nagawa yon ng walang bakas? Nanay? Nanay! Nanay! Dahan-dahan. Bilis, tingnan mo ang social media ni Chloe! Bilisan mo, tingnan mo ang moments ni Chloe. Ang babae sa larawang ito ay isang kilalang babaeng negosyante. Sinusubukan ni Arturo na tulungan siyang mag-comeback. Ang ayos ng bahay na ito ay mukhang pamilyar talaga. Frank, tulungan mo akong i-check ang ilang property records. Ang Sayamat Hayin dawikan ito ay lahat nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng kanyang anak. Walang record ng transaction sa file, malamang nagbayad sila ng cash. Kaya pala wala tayong nakitang paper trail, ang lalaking ito ay sobrang tuso. Arturo, napakatuso mo, di ba? Pero akala mo ba talaga na kaya mong nakawin ang pag-aari ng anak kong babae? Oh, ang aking mabuting anak. Sinta. Kahit nakaarawan ni Leo ngayon, ang panauhing pandangal ay si Bibi Carter. Andito siya para tingnan kung si Leo ay magiging mabuting kalaro para sa kanyang anak na babae. Yan ang tunay na dahilan ng kanyang pagbisita. Kahit anong gawin mo, huwag mong hayaan na ang relasyon natin ay lumabas. Kung hindi, ang tsansa mong makakuha ng trabaho sa kumpanya ni Bibi Carter ay mawawala. Relax ka. Kahit anong makakaapekto sa kinabukasan ko, alam ko kung paano haharapin. Sino ba ang nakakaalam baka sa hinaharap? Ang ating Leo. Ay maaaring pakasalan pa ang anak ni Bibi Carter. Ang koneksyong ito, kailangan kong mahigpit na hawakan. Leo mabilis.
B-quarter na rito ang iyong tsaa. Pinabayaan kong lumamig para sa'yo. Hindi ito mainit. Salamat, Leo. Professor Miller, magaling kang nagpalaki kay Leo. Sa kanyang edad maging napakabait at napakamaalalahanin. Talagang hinahangaan ko siya. Bibi, Carter, sobra kang magpuri. Ay, ang pagpapalaki ng anak, alam mo, ay hindi mahirap. Lahat ito ay tungkol sa kapaligiran ng pamilya. Kapag ang mga magulang ay nagbibigay ng magandang halimbawa, ang mga bata natural na natututunan. Oh, Bibi, Carter, ang aking asawa at ako palagi naming inuuna ang pamilya. Pagkatapos ng lahat, ang isang maayos na pamilya ay umuunlad. Alam mo, ang lipunan ngayon ay masyadong magulo. Maraming tao pagkatapos magpakasal, sila ay nandaraya o nagiging masamang asawa. Itinuturing nila ang kasal parang laro lang. Ngunit ang mga taong tulad mo, na tunay na pinahahalagahan ng pamilya, ay bihira. Iyan ay kapuri-puri. Iyon mismo ang pinahahalagahan ko sa inyong pamilya. Leo, mula ngayon ang nanay mo ay maaaring magtrabaho sa aking kumpanya at maaari kang pumunta sa aking bahay upang makipaglaro kay Mia, okay? Okay. Bibi, Carter, ako'y... Labis akong pinarangalan. Hindi ko pa nga naipakita sa iyo ang aking mga kakayahan at tinatanggap mo na ako agad? Ang mga kakayahan ay maaaring paunlarin mamaya. Para sa akin, ang mas mahalaga ay ang pagkatao. At saka, dahil pinahahalagahan mo ang pamilya, ang batang inaalagaan mo ay magkakaroon ng matibay na pagpapahalaga. Kaya't komportable akong maging kaibigan ng aking anak na babae siya. B, Carter, makatitiyak ka. Ang asal ng aking anak, lahat ay nagmumula sa aming impluensya. Napakagandang pagpapalaki. Bibi, Carter, hayaan akong mag-alay ng isang toast. Oh, iyon ay tiyak na ang nanay ko. Siya ay nagmula sa malayo mula sa labas ng bayan para sa kaarawan ni Leo. Sige, kumain na kayo. Bubuksan ko ang pinto. Nanay? Ano ang ginagawa mo dito? Ikaw ba? Anong ginagawa mo dito? Kaarawan ng anak ko sa labas. Paano magkakamali ang kanyang legal na ina na hindi dumalo? Narito ako upang magbigay ng regalo, syempre. Anak sa labas. Legal na ina. Professor Miller, anong ibig sabihin nito? Bibi, Carter. Huwag mong pakinggan ang kanyang kalokohan. Baliw siya. Palabasin siya dito ngayon din. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka. Arturo, kung ako sa'yo, magpakatino ka. Iwasan mo na ang gulo. Professor Miller, sino siya? Kamag-anak mo? Hindi. Si estranghero lang siya. Oh, hindi. Nagiging kahina-hinala na si Bibi Carter. Alisin mo siya. Huwag mo itong sirain para sa atin. Clara, sige, panalo ka. Kunin mo ang mga tao mo at umalis. Pipirmahan ko ang divorce papers. Masaya ka na? Arturo, ngayon ka pa nag-aalala sa reputasyon mo? Pero nandito na ako. Magiging bastos kung hindi ko ibibigay ang regalo ko, Frank. Ilabas na ang regalo natin. Huwag mong patagalin ang lahat. Para kay G. Arturo Miller, maligayang ika-6 na taong anibersaryo ng pagdaraya at pagpapalaki ng lihim na anak. Para kay G. Arturo Miller, na ipinagdiriwang ang 6 na taon ng pandaraya at pagpapalaki ng lihim na anak. Ano yan? Pandaraya? Lihim na bata? Kaya kayong dalawa hindi pa kasal? Wala kayo kundi isang manloloko at ang kanyang mga wasak ng tahanan? Bibi, Carter, ikaw. Oh, hindi. Hindi ganoon. Nagpasya na ako na hiwalayan ang baliw na babaeng ito. Si Chloe ang tanging tunay kong mahal. Magpapakasal kami. Oh, Bibi Carter. Sa usapin ng pag-ibig, ang hindi minamahal ang tunay na kalabisan. Bibi Carter, hindi ka naman makaluma, di ba? Dahil gustong-gusto mo si Leo, at pinalaki namin siya ng mabuti, dapat maging disenteng tao tayo. Siya ang problema. Bitch na yan! Sabi ng nanay ko, ikaw lang ang walking ATM ng pamilya namin. Huwag kang mangahas na nakawin ng tatay ko. Nakita mo, ang anak ay hindi lumalayo sa puno. Naglakas loob kang magpanggap at magsinungaling sa akin? Gusto mong ang anak kong babae ay maging kaibigan ng anak mo? Hindi ka makakatakas dito. Ang dati kong asawa ay nandaya at nagtraidor din sa akin. Sa buhay ko, ang pinakaayaw ko ay ang mga manloloko at mangwawasak ng tahanan. Kung kailangan mo ng anuman, makipag-ugnayan ka sa akin kahit kailan. Ikinalulugod kong tumulong. Salamat. Tiyak na makikipag-ugnayan ako. Bibi Carter, Bibi Carter. Clara, matandang bruha, hindi mo man lang mapanatili ang iyong lalaki, kaya pumunta ka rito para gumawa ng gulo? Sinira mo ang pagkakataon ko sa mayamang buhay. Hindi pa tapos sa'yo. Hindi pa ako tapos sa'yo. Nanay. Ikaw.
Hindi ka pa ba tapos sa akin? Nakatira ka sa bahay ng aking anak na babae at ginagastos ang pera niya? Kaya paano mo ako kayang sigawan? Ang walang hiyang iyan, na itinuturing mong kayamanan, maaari mo siyang itago para sa sarili mo. Pero lahat ng ipinagkait mo sa aking anak na babae, bawat huling piraso nito, ibabalik mo lahat ngayon. Anong ginagawa mo? Hubaran mo siya ng lahat. Tanggalin lahat. Clara, ano bang problema mo? Sinaktan mo ang babae ko sa harapan ko? Akala mo titigil lang ako dito? Ikaw. Clara, tatawag ako ng pulis. Isusumbong kita sa pagpasok sa bahay at pagtatangkang pumatay. Sige, tawagan mo sila. Lahat ng nasa bahay na ito ay binili gamit ang pera ko. Kinukuha ko ang mga bagay ko at may karapatan ako. Umalis ka na. Makinig kayo lahat. Lahat ng nasa bahay na ito na kayang ilipat ninyo. Ang hindi ninyo kayang dalhin, basagin ninyo. Huwag kayong mag-iwan ng kahit ano. Ano sa palagay mo ginagawa mo? Ikaw. Mahal, gawin mo ang isang bagay. Bilisan mo. Huwag gumalaw. Ang bag ko, aking alahas iyan. Kayong mga magnanakaw. Ang mga damit na iyan ay ginawa sa ibang bansa. Huwag mong subukang sirain ang mga ito. Kapag naka-empake na lahat, ibenta ang bahay na ito. Mas maaga, mas mabuti. Oh, Clara, ang ulibabas ito ay sa aking anak na lalaki. Ang titulo ng ari-arian ay mayroon din pangalan ng aking anak na lalaki. Kung ikaw ay maglakas loob na ibenta ito sa likod ko, idedemanda kita. Sisiguraduhin ko na mabulok ka sa bilangguan. Sa tingin mo dahil lang nagsulat ka ng ilang salita sa titulo, wala akong kapangyarihan? Tigilan mo ang pagpapakatigas sa akin. Alam ko ang sinusubukan mong gawin. Gusto mo lang gamitin ang mga tala ng transfer para patunayan na ang bahay na ito ay binili gamit ang iyong pera. Ha? Sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Binayaran ko ang bahay na ito ng buong cash. Walang paper trail kahit na ano. Arturo, narinig mo na ba ang kasabihan, ang ginagawa sa dilim ay lalabas sa liwanag? Sa tingin mo magagawa mo ang lahat ng iyan at walang maiiwang bakas? Tigilan mo ang pagtatakot sa akin. Sinusubukan mo lang akong dayain para ibigay ang bahay ng kusa, tama? Sabihin ko sa iyo, kalimutan mo na yan. Hindi mo na makukuha ang mga bahay na ito. Frank, turuan mo siya ng batas. G. Miller. Maaring sabihin mo na nag-cash ka sa bahay ngunit nakumpirma ng aming investigasyon na ang perang ginamit mo para bilhin ang bahay noong panahon na iyon tumutugma sa serial numbers ng cash na iyong inilabas pagkatapos ng transfer ni Clara. Sa madaling salita, kahit anong trick ang subukan mo sa korte, ang mga bahay na ito ay mapupunta kay Clara. Imposible yan. Imposible yan. Ang tagal na. Ebidensyang napakaliit, hindi mo yun mahahanap. Nagsisinungaling ka sa akin. Bastardo ka talaga, wala kang kwenta. Sa tingin mo walang ibang makakagawa nito. Si Clara ay nagtrabaho ng mabuti sa loob ng maraming taon. Sa tingin mo nagpapabaya siya? Tingnan mo mismo, ito ang sertipiko ng pagpapatunay. Paano nangyari ito? Nagplano ako ng husto para lang mauwi sa wala. Bastardo? Bastardo ka, ano pa bang magagawa mo? Arturo, pinaghihinalaan ka ngayon ng pagtatago ng ari-arian ng mag-asawa. Sa hukuman, aalis ka sa kasal na walang makukuha. Tara na. Bastardo! Bastardo, kasalanan mo ito lahat. Ano ang magagawa mo? Ano ang gagawin natin sa hinaharap? Ano ang gagawin naming mag-ina? Nanay, gusto mo akong makita? Mia, Nanay, ano nga ito? lahat ng ito, inihanda ko ito para sa'yo sa lahat ng oras. Para sa akin? Mia? Nanay, akala ko dati na basta kumita ako ng sapat na pera at binigyan ka ng komportableng buhay, iyon ang pinakamabuti para sa iyo. Pagkatapos kitang iwan kay Arturo, madalang akong nakialam sa buhay mo. Kaya't inapi ka ng matagal at wala akong kaalam-alam. Napakamangmang ko. Nanay, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi rin ako naging mabuti noon. Hindi ako lumapit para makipag-usap sa'yo at naniwala ako sa mga salita ni Arturo at nagalit sa'yo. Kung hindi ako naging masyadong may pagkiling laban sa'yo, hindi niya tayo pinaghiwalay. Hindi niya tayo pinaghiwalay ng napakaraming taon at pinahirapan ka. Nanay, huwag kang umiyak.
Pareho na tayong natauhan at hindi pa huli ang lahat. Kapag naayos na natin ang dalawang munting alaga, lipat tayo sa ibang lungsod at magsimulang muli. Mula ngayon, poprotektahan kita. Sige. Clara, may problema. Si Arturo ay nagiging hindi makatwiran ngayon at tumatangging umalis ng bahay. At kung walang hatol ng korte, natatakot ako na napakahirap itong hawakan. Nanay, may ideya ako. Arturo, sigurado bang okay lang tayo na nakatambay lang dito at tumatangging umalis? Ano ang dapat katakutan? Basta't hindi tayo pumunta sa korte, maaari nating patagalin ito ng mga taon nang walang problema. Bukod dito, ang bahay na ito ay nasa pangalan ng ating anak kaya walang magagawa ang sino man tungkol dito. Arturo, hindi ito maaaring taga-korte. Dahil hindi pa nagsisimula ang paglilitis, paano yun mangyayari? Ikaw ba si Arturo Miller? Si Arturo Miller ka? Oo, ako yan. Yun lang ang kailangan kong malaman. Itong bahay, bibilhin ko ito. Pirmahan mo na lang ang kontrata at tapos na tayo. Ano? Victor, narinig kong naghahanap ka ng villa bilang dote para sa anak mong babae. Tingnan mo ito. Kung gusto mo ito, ibebenta ko sa iyo na may 20% na diskwento sa presyo sa merkado. Clara, magkakilala na tayo ng maraming taon. Pinagkakatiwalaan kita. Hindi mo ako lolokohin. Ngunit ang isang bahay sa lugar na ito ay premium na real estate. Binibigyan mo ako ng napakababang presyo. Parang talagang hindi ako mapalagay dito. Huwag kang mag-alala, Victor. Hindi kita ibebenta ng bahay na may problema. Sa totoo lang, ginamit ni Arturo ang pera ko para bilhin ang bahay na ito para sa kanyang kabit. Ngayon nakatira siya doon, ayaw umalis. Wala na akong lakas para pakisamahan siya. Kung maaari mo siyang paalisin para sa akin tungkol naman sa bahay na ito, pwede ko pang ibaba ang presyo. Naintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Clara. Sa ganitong bagay, profesional ako. Ano? Si Clara pala ay nagbenta ng bahay na ito at mas mababa pa sa market price. Baliw na ba siya? Baliw na babaeng si Clara. Sinusubukan niya kaming itulak sa bingit. Natapos mo na bang basahin ang mga dokumento? Pirmahan mo na. Profesor ka sa universidad. Dapat alam mo kung paano ito gumagana. Profesor ka sa universidad. Hindi mo kailangan na turuan kita, di ba? At siguradong hindi mo ako kailangan para turuan ka kung paano isulat ang iyong pangalan. Hindi! Bakit ko gagawin? Ang titulo ng ari-arian na ito ay malinaw na nagsasaad na sa pangalan ng anak kong lalaki. Ano? Ibinaenta ni Clara iyon? Sabihin mo kay Clara para sa akin, hindi pa nagpupulong ang hukuman. Ang bahay na ito, kung titingnan mo ang kontrata ng pagbili o ang titulo ng ari-arian, lahat ito ay pag-aari ng anak kong lalaki kung pilitin niyang ibenta sa ibabaw ng bangkay ko. Maliban kung ililipat mo ang bayad sa bahay direkta sa akin. Kung hindi, hindi ako magbebenta. Ang pera? Naibigay ko na kay Clara. Kung gusto mo, kunin mo sa kanya. Tigilan mo na ang pagsigaw sa akin. Tungkol naman sa titulo ng ari-arian, mas simple pa iyan. Pirmahan mo lang ang kontrata, ilipat ang bahay sa akin, at sa akin na iyon, binabalaan kita, huwag mong gawing komplikado ang mga bagay. Pinipilit mo ako na pirmahan ang kontrata ng pagbebenta na ito at wala akong makukuhang kahit isang sentimo. Paano ito naiba sa pagnanakaw? Wala bang batas at kaayusan? Tigilan mo na ang pagsigaw sa akin. Kung hindi, hahampasin kita ng aking baston. Huling pagkakataon. Ang kontratang ito, pipirmahan mo ba o hindi? Duwag ka. Hindi namin ito mapipirmahan? Saan kami titira? Tama yan. Hindi namin ito pipirmahan. Tatawag ako ng pulisya. Tatawag ng pulisya. Ano ang hinihintay mo? Gawin mo. Tigil, huwag kang magpadalos-dalos.
Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tigilan mo ang paghampas sa kanya. Tigilan mo yan. 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 Pipirmahan ko yon. Pipirmahan ko yon. Clara. Baliw na babae, pinasuspindi mo ako at ninakaw mo ang lahat ng pag-aari ko. Hindi pa ito tapos. Inom. Sana sa susunod, inom ka hanggang mamatay. Ang anak mong lalaki ay pinalaya sa internasyonal na kindergarten at naglalakas loob ka pang uminom? Ano ang sinabi mo? Sinabi ko, dahil ang kanyang ama ay isang talunan, si Leo ay pinalaya sa kindergarten? Sinabi ni Bibi Carter sa buong elite circle na si Leo ay anak mo. Walang disenteng kindergarten ang tatanggap sa kanya ngayon. Paano ako napunta sa isang lalaking tulad mo? Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mong anak. Umiinom ka pa? Siya ay umimanoopimip. Katata. Wala kang kinikitang kahit piso ngayon at naglalakas loob ka pang uminom dito? Ano? Inaasahan mong ako, isang babae, ang susuporta sa pamilyang ito? Paano ako napunta sa isang lalaking tulad mo? Nakikitira sa isang babae at may kapal ka pang magmataas? Masamang tao, masamang tao, masamang tao. Tumahimik ka. Leo, Lakas ng loob mong sabihin yan? Kung hindi mo ako naakit nun, na-promote na sana ako nun pa. May asawa pa akong kumikita. Lahat ito ay dahil sa iyo, babae. Kaya nasira ang buhay ko. Arturo, lakas ng loob mo. Kung hindi ka ganoon kalungkot noon, sa tingin mo, sa isang pitik ng aking daliri, makakapunta ka sa kama ko? Sino ang nagmakaawa sa akin? Na magkaroon ng anak na si Leo? Ngayon tapos ka na at nagpapanggap na hindi nangyari? Anong klaseng lalaki ka? Sinaktan mo ako? Dadalhin ko si Leo at aalis ako ngayon din. Hindi mo na makikita ang anak mong lalaki. Leo, sumama ka kay nanay. Chloe, pasensya na, pasensya na. Ako ang masamang tao. Lahat ito ay kasalanan ko. Patawarin mo ako. Huwag mong kunin ang anak natin. Arturo, makinig ka sa akin. Kung hindi mo maisip kung paano kumita ng pera, maaari mong dalhin ang miserableng buhay na ito at pumunta sa impyerno. Chloe, pakiusap, huwag kang umalis. Pakiusap, huwag kang umalis, Chloe. Nagmamakaawa ako, huwag kang umalis. Huwag mong kunin ang anak nating lalaki. Bitawan mo ako. Bata pa ako, pwede akong mag-asawa ulit. Sino ba ang gustong matrap sa isang matandang pangit na tulad mo? Lumayo ka sa akin. Huwag, Chloe, huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Mali ako. Umalis ka na. Nakaisip ako ng paraan para kumita ng pera. Paano ito? Tingnan mo. Medyo malaki. Pero hindi ko gusto ang kulay. Tatakbo ba ang plano mo? Sasabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kung hindi mo makuha ang pera para ipadala kami ni Leo sa ibang bansa, kukunin ko si Leo at aalis na ngayon. Huwag kang mag-alala. Sinabi mismo ni G. Ford, basta mahanap natin ng asawa para sa hangal niyang anak, handang magbayad si G. Ford ng $2 milyong. Ipadala lang natin si Mia doon at atin na ang pera. Arturo, si Mia ay tunay mong anak na babae, alam mo, hindi ka ba magdadalawang isip at babawi, di ba? Siya ay isang walang kwentang babae. Wala siya kumpara sa anak nating lalaki. Bukod pa roon, kailangan din naman niyang mag-asawa maaga o huli. Kung makapag-asawa siya sa pamilya Ford, isa na yun sa swerte niya. Mia. Anong ginagawa mo dito? Mia, kamusta ka na? Simula nung umalis ka, ayos naman ako. Sa totoo lang, kung wala kang sasabihin, umalis ka na lang. Mamimili kami ng nanay ko. Mia, gusto lang kitang kausapin. Hindi mo ba talaga ako bibigyan kahit na iyon? Wala akong sasabihin sa'yo. Ikaw, anong problema? Wala. Sumasakit na naman ang puso ko. Mia. Alam ko dati mong gustong-gusto itong ipit sa buhok. Matagal akong pumila para makuha ito para sa'yo. Wala akong gusto mula sa'yo. Mia, nagkamali ako. Hindi mo ako patatawarin. At karapat-dapat lang ako dyan. Pumunta lang ako ngayon para sabihin sa'yo na alam kong mali ako. Hiwalay na kami ni Chloe. Hindi ako umaasa na mapapatawad mo ako.
Sana lang payagan mo ako na makita ka mula sa malayo. Iyon lang ang hinihiling ko. Mia? Aalis na ako. Ingat ka. Gaano pa katagal bago sa klinika na iyon? Sa kanto lang, malapit na tayo. Tara na. Nasa banyo siya mula pa kanina. Magandang araw. Ito ba ang telepono ng anak mo? Kamusta? Pasensya na, ito ba ang telepono ng anak mo? Oh, ito ang telepono ng anak ko. Paano napunta sa iyo ito? Nakakita lang nito sa eskinita at nakakita rin kami ng madugong patpat na ito. Pinaghihinalaan namin na kinidnap ang anak mo. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Huwag gumalaw. Arturo, ano bang ginagawa mo? Mia, wag mo akong sisihin kung naging mahigpit ako. Kailangan ng kapatid mong lalaki na pumunta sa ibang bansa. Mia, tama lang na tulungan mo siya. Huwag kang mag-alala. Ang pamilya Ford na nahanap namin para sa'yo ay sobrang mayaman. Ang pagpapakasal sa pamilyang iyon ay nangangahulugang magiging mayamang asawa ka. Swerte mo. Para lang sa isang anak, ipagbibili mo ang tunay mong anak na babae? Mia, mapapakasal ka rin sa kalaunan. Sa daan, tulungan mo na lang ang kapatid mo. Tsaka, kapag kasal ka na, hindi nito babaguhin ang buhay mo. Maaari ka pa rin mag-focus sa iyong pag-aaral. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Arturo. Ako ka ba? Ginagamit mo ang huli kong pagmamahal sa'yo para kumita sa paghihirap ng sarili mong anak na babae. Mapupunta ka sa impyerno. Tumahimik ka. Kung maglalakas loob kang tumawag sa pulisya, pagsisisihan mo. Pakawalan mo ako, kayong dalawa ay mga halimaw. Tumahimik ka rin! Kung gusto mong sisihin ang sino man, sisihin mo ang nanay mo sa paggawa sa iyong babae. Sa puntong ito, tanggapin mo na ang kapalaran mo. Nandyan na ba tayo? Malapit na, malapit na. 5 minuto na lang. Nanay, tulungan mo ako. Anong ginagawa mo? Ito, hindi ko kasalanan. Iba ang may kasalanan. Sinadya niyang bumangga sa kotse. Arturo, bastardo, isoli mo ang anak ko. Buksan mo itong pinto. Bastardo ka, Arturo. Ibalik mo ang anak kong babae ngayon na. Buksan mo. Lumabas ka ng kotse. Pulis! Pulis! Bilisan mo. Mali ang tao mo. Pulis! Ano ay isang setup. Pulis, makinig ka sa akin! Mia! Nanay! Ligtas ka na ngayon. Nanay! Nandito si nanay, ligtas ka. Nandito si nanay. Mia. Huwag mong isipin iyon. Uminom ka ng gatas. Nanay, paano niya nagawa ito sa akin? Bakit? Dahil lang babae ako? Kaya ibebenta niya ako, ganun lang. Ginamit niya ang huling bahid ng tiwala ko at halos itinulak ako sa isang impyernong buhay. Ano ba ang ginawa ko para maranasan ito? Ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatan na tratuhin ako ng ganito? Pasensya na, Sinta. Kasalanan ko lahat ito. Nanay, nabigo akong makahanap ng mabuting ama para sa iyo. Nanay, may desisyon na ako. Gagamitin ko ang aking pinakamalakas na sandata para ipaglaban ang aking sariling katarungan. Pulis, kailangan mong palabasin ako. Pinagplanuhan ako. Palabasin mo ako. Ano ang ingay na yan? Kinidnap mo ang iyong sariling tunay na anak na babae. 15 araw dito ay napakagaan na parusa sa iyo. Pulis, wala akong kinidnap na kahit sino. Pinagplanuhan ako. Kailangan mong pakawalan ako. Pakawalan mo ako. Ang sarili mong pamilya ay ibinigay ang lahat ng ebidensya ng iyong kasalanan para isisilahat sa iyo. Manatili ka lang dyan.
mga manonood, kamusta sa lahat? Maligayang pagdating sa live interview. Kamakailan isang ulat na pinamagatang ang aking propesor na ama, ginamit niya ang aking kinabukasan para isugal ang kasalukuyan ng ibang pamilya ay kumalat na sa mga balita at naging viral online. Ngayon, espesyal naming inanyayahan ang may akda ng artikulong ito, Mia Lin, sa aming studio upang ibahagi ang kanyang kwento. Bibi Davis? Kamakailan, dahil sa iyong balita, ang kwento ng isang sikat na propesor na umaabuso sa kanyang asawa at anak at ang paksa ng pagpapalaki ng bata ay kumalat online. Inilagay din nito ang iyong tatay sa gitna ng bagyo. Bakit mo pinili ang ganitong malupit na paraan? Upang ilantad ang sarili mong tatay? Ang tatay ko, akala ko talaga mahal niya ako. Mula sa paghatid sa akin sa paaralan araw-araw, hanggang sa pagluto ng 3 beses na pagkain, siya mismo ang gumawa ng lahat. Hanggang sa malaman ko ang totoo, hindi pa rin ako makapaniwala. Isipin na ang pagmamahal ay talagang kayang maging perpektong peke. At lahat ng ito dahil lang ako ay babae. Paano kayang tawagin ng isang lalaking tulad niya ang sarili niyang ama? Kahihiyan siya sa mga lalaki. Sa ngayon, may gusto ka bang sabihin sa iyong tatay? Tatay, naaalala ko nung natututo akong magpiano. Sinabi mo sa akin na wala akong talento. Pero ngayon nakikita ko, ang totoong kulang ko sa talento ay dahil lang nabigo ako na maipanganak na lalaki. Pero alam mo ba, masaya ako na ako ay babae. At natutuwa ako na dahil dito, sa wakas nakikilala ko na ang aking sarili. At nakikita ko kung ano talaga ang pamilya. Mia! 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 Kadiri ka. Umalis ka dito! Ano ba ang silbi ng buhay mo? Ang isang bastardo na tulad niya dapat mabulok sa kulungan. Kahihiyan sa mga lalaki! Manatili ka na lang dyan. Arturo Miller, pagkatapos ng investigasyon, napatunayang nagkasala ka ng malubhang akademikong maling pag-uugali, matinding katiwalian sa moral, at pinaghihinalaan ka ng maraming krimen. Nagdulot ka ng labis na negatibong epekto sa lipunan. Nagpasya ang universidad na tanggalin ka sa pampublikong posisyon. Simula ngayon, bawal ka nang pumasok dito. Ikaw ngayon ay isang lalaking nakapako sa haligi ng kahihiyan. Hinding-hindi ka na makakapagbago ng iyong buhay. Hindi ako sasama sa iyo sa pagbagsak. Oh, siya nga pala, sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Leo, alam mo ba, hindi siya ang anak mo. Kailangan ko lang ng isang taong sisisihin tulad mo. Karma. Ito ay karma lang. Police. Gusto kong magsampa ng reklamo. Chloe Smith. Sa loob ng maraming taon, naging mangwawasak ng tahanan, sinira ang aking kasal. Sinamantala niya ang aking damdamin. At dinaya ako ng mahigit $2 milyong. Pakiusap, dapat mo siyang arestuhin sa lalong madaling panahon. Sa wakas, umuwi na tayo. Clara. Mia. Huwag na tayong mag-aksaya ng salita. Ang hatol ng korte ay pinal. Hiwalay na tayo ngayon. Simula ngayon, ako at si Mia ay wala nang kinalaman sa'yo. Clara. Ilang dekada tayong kasal. Nung nagsimula tayo, talagang minahal kita. Hindi ka ba makikinig sa sasabihin ko? Siguro. Ang nararamdaman mo sa akin noon ay totoo. Pero huwag mong kalimutan, nandaya ka. Iyon ang totoo. Sa sandaling nandaya ka, dapat alam mo na. Nasumuko ka na sa amin. Ginawa mo yon. Hindi ako. Paano mo masasabi sa akin ang tungkol sa pagmamahal ngayon at hindi ka nahihiya? Clara. Mali ako. Mia, mali ako. Talagang alam kong mali ako. Nung nakita ko si Mia, banggitin ako sa TV parang estranghero. Noon ko napagtanto kung gaano ako mali. Hindi talaga ako tao. Clara, mali ako. Mia, mali ako.
Clara, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na magbago. Sa hinaharap, pakitunguhan ko kayo at si Mia ng mabuti. Pamilya tayo, di ba? Arturo, kailangan mong maintindihan. Noong nagdesisyon kang isakripisyo ang buhay ng iyong anak na babae para sa iyong anak na lalaki kinabukasan, dapat ay nakita mo na ang araw na ito. Ang ilang pagkakataon, hindi na dumarating ng pangalawang beses. Tara na. Clara! Mia! Clara! Ang galing! Sa wakas, nakalipat na tayo. Sa ganitong paraan, makakasama ko si nanay araw-araw mula ngayon. Nanay, pagdating natin sa Timog Lungsod, dapat din tayong bumili ng malaking apartment na tanaw ang buong lungsod. Tapos, makakapanood tayo ng tanawin sa gabi magkasama tuwing gabi. Oh, at ang kusina natin dapat open layout. Matututo rin akong magluto sa'yo. Pagkatapos nating pumili ng bahay, dapat tayong magbakasyon ng magkasama. Maraming bagay na gusto kong subukan. Sige, kung ano ang sabi mo. Nanay, ano ang tinitingnan mo? Wala, tara na. Iwanan natin ang mga araw ng bangungot sa likod. Kasama ang aking anak na babae sa tabi ko. Naniniwala ako na ang ating kinabukasan ay magiging kasing ganda ng isang panaginip na ayaw kong magising. Ang ating mga buhay ay magiging kasing liwanag ng araw